Nagsimula ang kwento nang dumating ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Juzo para sa isang trabaho. Sinabihan siya na isa lang ang magbabantay kaya madali lang ito para sa kanya. Kumpiyansa talaga si Juzo sa kanyang kakayahan kaya sinabihan niya ang kanyang kasama na ihanda ang mga gagamitin para sa pagliligpit. Pagdating niya, agad niyang pinatumba ang isa sa mga kamera. Pumasok siya sa isang silid kung saan may nagaganap na transaksyon at nagtataka ang ilang masasamang loob kung sino siya. Hindi lang sila pinansin ni Juzo at nagtaka lang siya kung mayroon silang lighter para magsindi ng sigarilyo. Nakita ni Juzo na sinusubukan nilang buksan ang isang safe at nagsimula siyang paputukan sila. Sobrang marami sila sa kanya pero mas matindi siya sa kanila sa husay. Ginawa niya ang kanyang daan sa dilim at pinapahinto ang bawat hoodlum isa-isa. Isang lalaki ang natira at sinubukan niyang tumakas kasama ang malita. Isinusumpa niya ang kanyang kamalasan dahil ang matandang lalaki ay isang hitman na papatahimikin ang kahit sino kung tama ang bayad. Si Juzo ay lumitaw bigla dahil hindi niya gusto marinig ang mga tsismis na ito tungkol sa kanya. Hindi lamang siya basta-basta papatahimik ng kahit sino at ginagawa niyang patakaran na tapusin lamang ang takbo ng buhay ng mga tinatawag niyang irredeemables. Nagmakaawa ang hoodlum para sa kanyang buhay pero binibigyan lang niya ang sarili ng oras. Sinubukan niyang gumanti ng putok ngunit wala na si Juzo. Napunta siya sa likod ng siga at sinuntok ito, kaya napadpad ito sa kabilang silid. Pagkatapos, sinabi ng kasamahan ni Juzo na si Kotatsu na mahusay ang ginawa niya. Mayroong 25 siga at napabagsak niya silang lahat. Ngunit galit si Juzo dahil sinabi ni Kotatsu na iisa lang ang bantay. Itinuro ni Kotatsu na hindi na mahalaga yun sa huli dahil si Juzo ay isang maalamat na hitman. Hindi nagustuhan yun ni Juzo at sinabi niya kay Kotatsu na huwag na siyang tawaging ganoon muli. Nagawa ni Kotatsu na buksan ang malita upang ibunyag na may pugad ng putakti sa loob. Nagpunta sila para kumuha ng pagkain at si Kotatsu ay namangha sa dami ng bawang na kinakain ng biyerang mamamatay tao. Kinabukasan, pumasok si Juzo sa kanyang gusali at tinakat niya ang isang kawawang bata. Nagawa lang niyang humingi ng tawad dahil hindi talaga siya marunong sa mga bata. Dati ay may pamilya siya at naiisip niya kung sana ay naging iba ang mga bagay kung mas naging mahusay siya sa mga bata. Ang kanyang trabaho na lang ang lahat ng mayroon siya kaya hindi niya kailanman nagawang makipag-ugnayan sa sarili niyang anak. Sakto namang dumating si Kotatsu dahil kailangan niyang gamitin ang banyo ni Juzo. Nakita naming may isang insekto na gumagapang sa jacket ni Juzo at nagsimula itong sumunod sa kanya. Tinuklo siya ng insekto at nagulat si Juzo nang makita na ito ay isang putakti. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati at ang kagat nito ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Lumalala lang ito habang halos hindi na makahinga si Juzo. Ang sakit ay napakatindi kaya nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Juzo at nakita na pinanunood siya ng isang babaeng nagngangalang Ari. Nasa laboratorio siya nito at nais niyang sagutin niya ang ilang katanungan. Nais niya ang kanyang buong pangalan at ang kanyang kinabibilangan. Ang pangalan niya ay Juzo at sinabi niyang bahagi siya ng isang samahan ng mga mamamatay tao na tinatawag na zoo. Si Ari naman, siya ang pinuno ng dibisyon ng siyensya at siya rin ang kanyang dating asawa. Tila ayos naman ang memorya ni Juzo at maganda ang kanyang mga vital sign. Ang tanging kakaiba ay ang kanyang hitsura at tila ito ay sanhi ng putakti. Galing ito sa pugad na nasa Melita pero may iba pang kwento. Ang kumpanya na kinasasangkutan ng target ni Juzo ay nagsasagawa ng pananaliksik sa manipulasyong genetiko sa mga buhay na organismo. Hindi yun ordinaryong putakti at hindi nila alam kung paano nito nagawang baguhin si Juzo. Hindi pa rin alam ni Juzo ang sinasabi niya kaya siya ay natigilan nang makita niya na siya ay ibang tao na siya ngayon. Siya ay naging isang bata at desperado siyang umaasa na makabalik sa dati. Sa kasamaang palad, walang ideya si Ari kung kaya niya. Kilala si Ari bilang isang henyo ngunit sinasabi niya na ito ay hindi isang bagay na madali nilang masusuri. Si Juzo ay nagkaroon ng matinding panic attack nang mapansin niyang napakataas ng kanyang boses. Napakakinis ng kanyang balat at mas maikli na siya ngayon. Ipinaliwanag ni Ari na wala silang gaanong magagawa kundi bantayan lang siya. Para lalong lumala ang sitwasyon, nangangahulugan din ito na kailangang magpahinga si Juzo sa trabaho. Sabi niya na hindi yun magiging posible dahil mayroon siyang utang sa bahay, bayarin sa kotse,
at sustento sa bata na kailangang bayaran. Nang mga sandaling yon, nakatanggap si Juzo ng tawag mula sa kanyang amo. Hindi makapaniwala ang kanyang amo na ang matinis na boses na ito ay kay Juzo kaya kinailangan itong kumpirmahin ni Juzo sa kanya. Alam ni Juzo na kakaiba ang mga bagay ngayon ngunit tiniyak niya sa kanyang amo na magagawa pa rin niya ang kanyang trabaho. Masaya naman ang amo na marinig ito dahil may perpektong trabaho siya para kay Juzo. Sabik si Juzo na makabalik sa trabaho ngunit nagulat siya nang sabihin ng kanyang amo na gusto nitong pumasok siya sa gitnang paaralan. Paliwanag niya na iniisip niyang ipasok ang kanyang anak sa isang partikular na pribadong gitnang paaralan. Sa susunod na taon, kaya gusto niya na makapasok si Juzo sa eskwelahan at imbestigahan ito mula sa loob. Galit na galit si Juzo dahil pakiramdam niya ay niloko lang siya. Pinagmukha ng kanyang amo na totoong trabaho ito ngunit gusto lang pala nito na imbestigahan niya ang isang eskwelahan para sa kanyang anak na babae. Sa tingin ni Ari ay magandang ideya ito dahil huminto si Juzo sa pag-aaral bago pa man makarating ng middle school. Pinaalalahanan ng amo si Juzo na babayaran siya para sa trabahong ito gaya ng dati at ito ay may pinukaw sa ating bayani. Hindi nagtagal, humanga si Kotatsu habang naghahanda si Juzo para sa eskwelahan. Nagtataka si Juzo kung bakit kailangan niyang magsuot ng salamin kaya ipinaliwanag ni Kotatsu kung ano ang mga ito. Ang salamin ay may earpiece at mayroon din itong nakapaloob na camera. Pinaalalahanan ni Kotatsu si Juzo na mayroon pa siyang mga dating kasamahan sa loob kaya susuportahan niya ito. Habang naghahanda si Juzo, iniisip niya na isa itong ganap na kapahamakan. Hindi siya magaling sa mga bata at ngayon ay kailangan niyang pumunta sa gitnang paaralan. Hindi kayang tanggihan ni Juzo ang isang trabahong may bayad kaya nagpunta siya sa paaralan. Sa unang araw ng klase, pinagpakilala ng guro ni Juzo ang lahat. Isang bata ang nagsabing gusto niyang sumali sa basketball team at gawin ang kanyang makakaya. Nagtsismisan ng ilang babae at sinabi nilang astig daw ang batang ito. Turno na ni Juzo kaya awkward siyang nagpakilala. Habang nakatitig sa kanya ang mga estudyante, sinabi ni Juzo na ikinagagalak niyang makilala silang lahat. Lalo lang naging awkward ang sitwasyon habang nakatayo siya doon at simpleng sinabi niya na yun na ang lahat. Agad siyang nagkaroon ng reputasyon bilang isang malungkutin at pinagalitan siya ni Kotatsu dahil sa kanyang napakapangit na intro. Ang pakikisalamuha sa klase ay bahagi ng trabaho ni Juzo kaya sinabihan siya ni Kotatsu na galingan pa. Bumalik si Juzo sa harap ng klase at inisip niya ang kanyang mga libangan. Walang pumasok sa isip niya kaya nagpasya siyang pumili na lang ng isang espesyal na kasanayan. Hindi pa rin alam ni Juzo ang sasabihin at naiisip niya kung ang sniping ba ay maituturing na magandang sagot. Ikinagulat ito ng buong klase at nagtaka sila kung isa siyang edgelord. Sinabi ni Kotatsu na napakapangit ng sagot na yun kaya sinabi ni Juzo na ang tinutukoy niya ay mga airsoft gun. Gusto niya ang airsoft at ang paglalaro ng survival games. Mas magandang sagot yun pero iniisip pa rin ng ilang estudyante na napakasungit niya. Maya-maya, tapos na rin sa wakas ang araw ng klase. Sabi ni Juzo, kung ganito ang unang araw, hindi na niya inaasahan ang mangyayari sa hinaharap. May mga babaeng nakabunggo sa kanya at humingi sila ng tawad habang tinatawag siyang otaku boy. Sabi ni Kotatsu, kaya niya silang patulan kung gusto niya pero sabi ni Juzo, ayos lang. Nang umuwi siya, ibinunyag ni Kotatsu na ipinagluto niya si Juzo ng hapunan. Nagtaka si Juzo kung bakit siya nagluluto sa bahay niya pero mabilis niya yung nakalimutan ng ma-realize niya kung gaano kasarap ang pagkain. Ipinaliwanag ni Kotatsu na kung hindi siya nagluto ng anuman, malamang ay kakain lang si Juzo ng sandamakmak na bawang. Ang isang middle schooler na umalingasaw ang amoy ng bawang ay malalayuan agad. Sapat na ang pagiging masama ng interes ni Juzo kaya hindi na siya pwedeng magkamali pa. Kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan at kailangan niyang tiyakin na hindi siya magdudulot ng anumang gulo na maaaring magpatalsik sa kanya. Ang punto ay kung hindi siya makakapasok sa eskwela ay hindi siya suswelduhan. Kinabukasan ay bumalik si Juzo sa klase ngunit tanging naiisip niya lang ay kung paano ang mga bagay noong bata pa siya. Kinuha siya ng organisasyon at agad siyang sinanay. Pagkatapos ay agad siyang isinabak sa trabaho upang makapagsimula na siyang magtrabaho. Ngayon ay 39 na taong gulang na siya at marami na siyang pinagdaanan. Nakapag-asawa na siya at mayroon pa siyang anak na babae.
Sa puntong ito ng kanyang buhay, ang pag-aaral ay hindi na tila gaanong malaking bagay. Sa sandaling yun, may nagliwanag sa isip ni Juzo habang nararanasan niya kung ano ang tunay na pag-aaral. Labis siyang nabigyan ng inspirasyon sa kung anong dahilan at nagsimula siyang kumuha ng tala. Si Juzo ay namangha habang nagsisimula siyang matuto ng sari-saring bagong bagay tungkol sa matematika. Hindi pa niya kailanman naisip ang mga numero ng ganito at hindi siya makapaniwala na mayroong buong mundo ng mga negatibong numero. Lubos na nawili si Juzo at nagtala siya na parang baliw. Sa huli, natapos ang klase at napaiyak si Juzo. Hindi niya kailanman naranasan ito noong mas bata pa siya at ngayon lang niya napagtanto na ang pag-aaral ay masaya. Sa agham, araling panlipunan, at maging sining ng wika, gustong-gusto ito lahat ni Juzo. Pag-aaral ng mga bagay na hindi niya alam dati at pag-unawa sa mga ito ng mas malalim. Hindi maintindihan ni Juzo ang bagong damdaming ito at naiisip niya kung ito ang epekto ng hindi niya pag-iisip dati. Dati ay iniiwasan niyang gamitin ang kanyang utak para makayukulang siya at magawa ang kanyang trabaho. Bawat maliit na bagay na itinuturo sa kanya ngayon ay tumatama sa kanya ng mas matindi pa kaysa sa isang basong whiskey matapos ang isang matagumpay na trabaho. Nang gabing yon, kinilabutan si Kat Otso at naiisip niya kung may mali nang makita niya si Juzo. Sa kanyang silid, si Juzo ay nag-aaral lang talaga pero sinasabi niya na ito ay isang tunay na problema. Ang mga aralin sa junior high school ay sobrang nakakatuwa para sa kanya kaya't labis-labis na. Hindi maintindihan ni Kat Otso kung ano ang problema kaya kailangang magpaliwanag ni Juzo. Natapos niya ang kanyang pagre-review at takdang aralin agad pero hindi siya huminto doon. Nagpatuloy siya at sinimulang gawin ang mga paghahanda para bukas. Tumutulong si Kat Otso sa tanging paraan na alam niya at iyon ay sa pagluluto ng isa pang magarbo na pagkain. Kinabukasan, nakita namin na may kakaibang tao na nakatambay sa labas ng eskwelahan. Kapag natapos ang klase, may isip lang ni Juzo kung ano ang kanyang gagawin. Naging masaya muli para sa kanya ang pag-aaral at lalo niyang nagustuhan ang araling panlipunan. Naikonekta ni Juzo ang kanyang mga natututunan sa sarili niyang karanasan sa buhay at mas lalo itong gumanda. Gayunpaman, hindi lahat ay maayos dahil hindi pa rin sanay si Juzo sa mga bata. Saka itinuro ni Kat Otso na may kaguluhan sa malapit. Isang lalaki na may maskarang panda ang sumipa sa isang gwardya at may mga babaeng tumawa sa kanya. Akala nila ay nakakatawa ito ngunit natakot sila nang sumugod ang lalaki sa kanila. Ang lalaking ito ay talagang kakaiba at nagtataka si Juzo kung ano ang problema niya. Itinuro ni Kat Otso na yon ang mga babaeng nagbigay kay Juzo ng hindi magandang ugali noon kaya si Juzo ay hindi utang sa kanila ang anumang tulong. Inamin ni Juzo na masama sila, ngunit kaedad din sila ng kanyang anak na babae. Si Juzo ay nasa edad na rin kung saan hindi na siya gaanong mapagtanim ng galit para lang hindi tulungan ng isang tao dahil naging masama sila sa kanya. Natakot si Kat Otso nang mapagtanto niyang may gagawin si Juzo. Lubos siyang nagpapaalala kay Juzo na hindi niya pwedeng ibulgar ang kanyang pagbabalat kayo. Sinabihan siya ni Juzo na huwag mag-alala at ginamit niya ang kanyang kahangahangang kakayahan. Gumawa siya ng maliit na distraction sa pamamagitan ng pagpatalsik ng isang bagay mula sa kamay ng isang estudyante. Nang maabala ang bata, kinuha ni Juzo ang kahon ng tisa at ibinato ito sa pilyo. Pagkatapos ay kumilos siya ng lubhang mabilis upang magpakawala ng 3 putok. Tinamaan niya ang kahon at lumikha ng malaking tabing usok. Namangha si Kat Otso tulad ng dati ngunit sinabihan siya ni Juzo na manahimik muna sandali. Lumusat siya sa usok at nagpakawala ng matinding suntok sa panda. Nabigla naman si Juzo dahil ang suntok na yun ay para sanang mapatamba ang lalaki. Napagtanto ni Juzo na hindi dahil malakas ang lalaking ito, kundi dahil naging bata siya. Napagtanto ng baliw na nasa panganib siya kaya kumuha siya ng isang dinamita. Plano niyang isama ang lahat sa kanyang pagbagsak ngunit hindi natinag si Juzo. Ginamit niya ang kanyang libro upang itaboy ang dinamita at binalaan niya ang lalaki na huwag gumawa ng anumang katangahan. Ang lalaki ay tuluyang nahimatay at pinaputukan ni Juzo ang bomba sa ere. Nailigtas ang mga babae at napagtanto nila na si Juzo ang nagligtas sa kanila. Hindi siya maaaring mabuking kaya itinanggi niya ito. Sinabi niya na may isang ganap na estranghero lang na nagkataong dumaan at pinigilan ang masamang loob.
Idineklara ni Juzo na isa lamang siyang ordinaryong estudyante ng junior high na pumupunta para mag-aral tulad ng isang normal na bata. Medyo kakaibang bagay yun na sabihin kaya umalis na si Juzo doon. Kinabukasan, nagpa siya ang ibang estudyante sa klase ni Juzo na gumawa ng group chat. Sumali ang buong klase pero halata sa kanila na si Juzo ay hindi mukhang tipo ng taong mahilig sa ganoong klaseng bagay. Naisip ni Juzo na tama sila at umaasa siyang balewalain na lang siya. Bigla na lang, sinabi ng mga babae kanina na dapat siyang imbitahin. Hindi sila lubos na sigurado pero may nagsasabi sa kanila na dapat silang magpasalamat kay Juzo para sa nakaraang araw. Wala namang pakialam si Juzo sa lahat ng iyon at sinabi niyang pwede siyang i-add kung gusto nila. Nang gabing yun, nagsimulang pagsisihan ni Juzo ang kanyang desisyon. Mabilis ang takbo ng group chat at hindi niya kayang sabayan ang sinasabi nila. Tuloy-tuloy ang dating ng mga notification at hindi niya alam kung paano pigilan ang mga ito. Nagmamakaawa si Juzo para sa awa at napagtanto niya na malupit ang middle school. Kalaunan, naisip ni Juzo na mas maganda ang kanyang pakiramdam kaysa sa kailanman niya naramdaman pagkatapos tapusin ang isa sa kanyang mga lumang trabaho. Hindi naman ganoon kasama ang mga bagay kaya ipagpapatuloy pa niya ito sandali. Maya-maya pa, tinawagan siya ni Ari tungkol sa WASP. Hindi ito umiiral sa kalikasan at artipisyal itong nilikha. Ang kumpanyang lumikha nito ay tinatawag na Matsuka Pharmaceuticals at mabilis itong lumago sa nakaraang 10 taon. Ito ang naging pangalawang pinakamalaking kumpanya sa buong bansa. Para mas lalo pang maging komplikado, ang anak ng presidente ng kumpanya ay kaklase ni Juzo. Ang pangalan niya ay Noren at may suhestyon si Ari. Kung makakausap ni Juzo si Noren, baka makakuha siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Kinabukasan, sabi ni Kotatsu na hindi siya makapaniwala na nahumaling si Juzo sa pag-aaral. Ang tanging naiintindihan niya ay labis na nag-aaral si Juzo para mapalawak niya ang saklaw ng kanyang trabaho. Sabi ni Juzo na hindi yun ang dahilan at nag-aaral lang siya dahil masaya ito. Binati siya ni Takara at baba ngunit medyo alanganin ang ngiti niya. Mabait na sila sa kanya ngayon kaya sinasabi nila na dapat siyang sumali sa group chat ng mas madalas. Pagpasok niya sa klase, naaalala niyang kailangan ng misyon niya na makipagkaibigan kay Noren. Sikat na sikat si Noren at ipinagmamalaki niya ang kanyang kahangahangang atletisismo sa isang karera. Lahat ng lalaki ay labis na humahanga sa kanya at halatang naiinis siya sa kanila. Sa pagbalik tanaw ay lumalabas na tinutulan ni Juzo ang mungkahi ni Ari. Si Noren ay anak lang ng presidente ng kumpanya kaya malamang ay wala siyang masyadong alam sa sitwasyon nila. Sumang-ayon si Ari sa kanyang pagtatasa ngunit si Noren ang kanilang tanging pahiwatig sa ngayon. Sa pagtatapos ng klase, sinabi ni Kotatsu na si Juzo ay mapag-isa dahil hindi siya nakikipag-usap sa sinuman. Ipinaalala ni Juzo na May 20th taong agwat sa pagitan niya at ng iba pa kaya mas kakaiba kung agad siyang makibagay. Nasisiyahan si Juzo sa pag-aaral, ngunit hindi ito ang lugar para sa isang matandang lalaki na tulad niya. Sabi niya na mas mainam na bumalik sa dati at umalis dito sa lalong madaling panahon. Para magawa ito, kailangan niyang kausapin si Noren para malaman kung may alam siya. Tinatanong niya si Noren kung may sandali siyang makausap, ngunit agad siyang tinawag nitong kakaiba. Wala siyang interes na makipag-usap dito kaya sinabi niya rito na umalis. Nabigla si Juzo at mabilis siyang lumabas doon. Sa labas ng silid-aralan, nawala ng lakas si Juzo dahil sa pangyayaring yun. Ang pinakamalungkot para sa isang matanda ay marinig na siya ay nakakadiri at ang paraan ng pagsabi nito ay lalong pinalala ng 10 beses. Lubos na nahihiya si Juzo at nawalan siya ng malay. Ipinaliwanag ng ibang mga babae na talagang ayaw ni Noren sa mga lalaki. Magaling siya sa pag-aaral at sa sports at talagang mayaman ang kanyang mga magulang. Matangkad siya at parang modelo kaya laging niyayaya siya ng mga lalaki. Walang pakialam si Noren kaya't diretsahan at walang pag-aalala niya silang tinatanggihan. Maging ang mga babae ay hindi nakikisama sa kanya dahil napakahirap siyang lapitan. Nagtataka si Kotatsu kung ano ang gagawin ni Juzo kaya sinabi ni Juzo na wala na siyang maisip. Walang lalaking makakakuha ng impormasyon mula sa kanya kaya handa na siyang sumuko. Sa sandaling yun ay kumulo ang tiyan ni Juzo dahil nagugutom na siya. Pumasok siya sa kanyang lokal na tindahan ng ramen at nagulat siyang makita na si Noren ang samalubong sa kanya.
Gulat din si Noren kaya awkward lang nilang hindi pinansin ang isa't isa. Kalaunan ay inabutan niya ito ng tubig at tinanong kung ano ang order niya. Umorder si Juzo ng ramen na may itlog at ipinasa ni Noren ang order sa kusinero. Habang naghihintay, nagtataka si Juzo kung ano ang nangyayari. Si Noren ay anak ng isa sa pinakamayayamang tao kaya hindi makatwiran para sa kanya na magtrabaho sa isang ramen shop. Hindi pa nga pinapayagang magtrabaho ang mga nasa middle school kaya nagsimula siyang magtaka kung ito ay isang babae lang na kamukha niya. Ito ay isang malaking misteryo ngunit nagpasya si Juzo na kumain muna bago subukang alamin ito. Ang ramen ay talagang kamangha-mangha at mas masarap ito kaysa sa inaakala niya noong una. Ang kalidad ng noodles at toppings ay nasa ibang antas kaysa sa kahit anong natikman na niya. Maging ang sabaw ay nagdadala sa kanya sa ibang universo, at sinasabi niya na ang lalim ng lasa ay talagang kamangha-mangha. Lubos na nakatuon si Juzo sa kanyang pagkain ngunit inistorbo siya ni Noren. Sinabi niya na pagkatapos magsara ang tindahan, hahanapin niya ito para makipagkita sa kanya sa likod. Nang magkita sila, nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Juzo na dito siya nakatira sa paligid at isinumpa ni Noren ang kanyang malas. Malayo ang lugar na ito sa bus station at walang pwedeng pagtambayan kaya sigurado siyang ito ang huling lugar na makikita ang sinuman mula sa eskwelahan. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Juzo na itago ito bilang sikreto mula sa lahat. Hindi ito problema para sa kanya kaya nagsimula silang maglakad ng magkasama. Ipinaliwanag ni Noren na naglalakad siya pauwi ng mag-isa araw-araw pagkatapos ng klase kaya nagtaka si Juzo kung bakit walang naghahatid sa kanya. Medyo mayaman ang pamilya niya kaya malamang ay hindi iyon magiging problema. Simpleng ipinaliwanag ni Noren na ayaw niya sa ganoong uri ng bagay. Tungkol naman sa ramen shop, pag-aari iyon ng tiyuhin niya. Hindi siya binabayaran at mas parang tumutulong lang siya sa isang kamag-anak. Inamin din ni Noren na ang pamilya niya ay lubhang mayaman. Kinikilala rin niya na iniisip ng mga tao na maganda siya kaya hindi niya maitatanggi na pinagpala siya. Ang problema ay palagi siyang ipinapakilala ng kanyang mga magulang sa mga lalaki. Na sa tingin nila ay magiging isang mabuting asawa sa hinaharap. Ang mga lalaki ay walang alam tungkol sa kanya at palagi siyang tinitingnan sa parehong paraan. Sa loob-loob ni Noren ay naiisip lang niya kung gaano kadiri ang mga lalaking ito. Ngayon na nasa gitnang paaralan na siya, ang mga lalaki sa klase ay tinitingnan din siya sa parehong paraan. Nagulat si Juzo dahil naunawaan na niya ngayon kung bakit galit na galit si Noren sa mga lalaki. Pagkatapos ay nakakagulat na positibo si Noren habang idinedeklara na yun ang dahilan kung bakit gusto niyang magkaroon ng sariling ramen shop balang araw. Talagang nalito si Juzo dahil ang dalawang bagay na yun ay hindi naman mukhang konektado. Paliwanag ni Noren na talagang ayaw niya sa makalumang pananaw ng kanyang pamilya. Sila ay naniniwala na ang mga babae ay dapat palaging maagang magpakasal upang maging may bahay sa lalong madaling panahon. Mas gusto ni Noren na mamuhay sa sarili niyang kakayahan at ipagpatuloy ang lasa ng ramen ng kanyang tiyuhin. Naging ramen chef ang kanyang tiyuhin dahil ayaw niya ang ideya na makihalubilo lamang sa ibang mayayaman. Sa tuwing nalulungkot si Noren, palagi lang siyang iginagawa nito ng ramen nang walang sinasabing salita. Sabi ni Noren, ipinapaalala sa kanya ni Juzo ang kanyang tiyuhin ngunit hindi niya malaman kung bakit. Nagulat si Noren kay Juzo nang sabihin nito na dapat lang niyang gawin kung ano ang gusto niya. Dahil lang anak nila siya, hindi ibig sabihin na kailangan niyang mamuhay. Ang paraan na gusto ng mga magulang niya. Pagkatapos ay sumang-ayon si Juzo na masarap ang ramen ng tiyuhin niya. Lubos na natuwa si Noren dahil mahilig siyang pag-usapan ng ramen. Masaya siya lalo ngayon dahil pinayagan siyang tumulong sa paghahanda. Kalaunan, natapos ang kanilang paglalakad dahil malapit na si Juzo sa bahay niya. Naging seryoso si Noren at pinapaalala niya rito na ang kanilang pag-uusap ay hindi nangangahulugang maaari na siyang magsimulang maging palakaibigan sa kanya sa eskwelahan. Naghiwalay sila ngunit nagkaroon ng hindi magandang pangyayari dahil may kumuha kay Noren. Wala nang sapat na oras si Juzo para tulungan siya at nagtataka siya kung paano nangyari ang ganoon. Medyo may katwiran naman dahil ang tatay ni Noren ang pinuno ng isang malaking kumpanya na may kinalaman sa ilang mga kadudadadang gawain. Maraming posibleng dahilan kung bakit siya tatargetin kaya sinabihan niya si Kotatsu na imbestigahan ito. Nakuha ni Kotatsu ang plaka ng sasakyan pero malaki ang posibilidad na peke ito.
Noon din ay nagtaka si Kotatsu kung ano ang ginagawa ni Juzo nang magsimula itong tumakbo. Pinapaalalahanan siya ni Juzo na mayroong transmitter sa loob ng kanyang bag kaya gagamitin niya ito. Hindi makapaniwala si Kotatsu na susubukan nitong habulin sila dahil huli na ang lahat. Napakabilis ng kanilang pagmamaneho at napakalayo na nila ngayon. Para mas lalo pang maging imposible, ang bala ng transmitter ay para sa isang handgun. Kahit pa mahanap sila ni Juzo, imposibleng tumama ang kanyang putok. Sinabi ni Juzo na alam na niya ang lahat ng ito at pinaalalahanan niya ang kanyang kaibigan na taon na siyang gumagawa nito. Ikarga ni Juzo ang transmitter sa kanyang sandata ngunit sinabi ni Kotatsu na walang silbi ang pagpuntirya sa layong ito. Pinatahimik siya ni Juzo dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang instinto. Pumuntirya siya ng mas mataas kaysa sa sasakyan at pinaputok niya. Kahanga-hanga, nagawa niyang tamaan ang kanyang target at ngayon ay makikita na niya ang kanilang lokasyon sa kanyang app. Iniisipin ni Juzo kung paano niya minsan lang natikman ang masarap na ramen na yun. Pupuntahan niya si Noren para iligtas, pero ang totoo niyang layunin ay iligtas ang taong pagmamana ng recipe ng ramen. Sa taguan, sinabihan ng mga salbaha si Noren na huwag mag-alala. Siyempre, sila ay lubos na nakakadiri at nandidiri si Noren sa kanila. Kailangan ng kanilang pinuno na sawayin ang isa sa kanila at paalalahanan siyang gawin ng tama ang trabaho niya. Humingi siya ng tawad kay Noren para sa pag-uugali ng lalaking iyon at sinabing parurusahan niya ito mamaya. Bilang kapalit, may isa lang siyang tanong. Gusto niyang sabihin sa kanya ni Noren ang tungkol sa lihim na gamot na ginagawa ng kumpanya ng kanyang ama. Sigurado siya na alam nito pero itinatanggi ni Noren. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinabi ng kanilang kliyente na alam ni Noren. Sabi ni Noren ay hindi niya alam dahil hindi naman niya naririnig ang tungkol sa trabaho ng kanyang ama. Ang mga taong ito ay talagang masama at porsigido silang makuha ang katotohanan. Ibinunyag ng pinuno na alam niyang nagtatrabaho siya sa tindahan ng kanyang tiyo. Sabi niya ay doon siya nagpunta kahapon at napakapangit ng pagkain. Hindi raw niya ito matatawag na pagkain at sabi niya ay dapat mawala na sa mapa ang isang lugar na ganoon. Binyantaan niyang give-a ng tindahan at nasindak si Noren. Sumisigaw siya at sinasabing walang kinalaman dito ang tiyuhin niya. Hindi pinansin yun ng lalaki at sinabi lang na kung sasabihin niya ang sikreto, baka kumalma ito. Talagang walang alam si Noren at sinubukan niyang isipin kung ano ang sikreto. Malapit nang lumala ang sitwasyon ngunit binaril sa ulo ang lalaki. Si Juzo pala yun at galit na galit siya dahil sa pag-insulto ng lalaki sa masarap na ramen. Para hindi makita ni Noren kung sino siya, nilagyan niya ng panakip ang ulo nito. Nagtaka ang mga masasamang loob kung sino ang batang ito ngunit ipinaliwanag ni Juzo na mas matanda siya sa kanila. Bago niya sila saktan ng matindi, binigyan niya sila ng 2 payo bilang nakatatanda. Una, sinabi niya na hindi nila dapat tawagin na masama ang pagkain ginawa para sa kanila ng isang tao. Pinutol ng mga lalaki ang kanyang sasabihin bago pa niya matapos kaya pinakapigil silang lahat ni Juzo. Nagulat si Katatsu nang makita niyang hindi nakakamatay na bala ang ginagamit ni Juzo. Sinabi lang ni Juzo kay Katatsu na hindi siya kumikitil ng buhay ng sinuman habang hindi siya nagtatrabaho. Doon nila narinig na marami pa ring kriminal sa gusali. Imposibleng makaalis dito kasama si Noren kaya nagtaka si Katatsu kung ano ang gagawin ni Juzo. Idineklara ni Juzo na sasakay sila at inilagay niya si Noren sa isang flatbed. Ginagamit niya ito para sorpresehin ang lalaki at pinatumba niya ito. Nakasalamuha sila ng mas maraming salarin sa labas ng silid ngunit nagtago si Juzo sa likod ng flatbed at pinabagsak ang mga ito. Nilalagnat si Noren habang pinagmamadali niya ito, ngunit walang oras para huminto. Ginagamit ni Juzo ang flatbed para harangin ang ilang bala at patuloy siyang gumawa ng daan. Medyo malaki ang gusaling ito kaya inabot sila ng matagal bago makatakas. Nang tuluyan silang makalabas, muling lumitaw ang lalaki kanina sakay ng truck. Tinatalikuran na niya ang kanyang trabaho at ngayon ay gusto na lamang niya silang saktan gamit ang truck. Pinaputukan siya ni Juzo ngunit nalaman niyang hindi tinatabla ng bala ang sasakyan. Nagimbal si Katatsu dahil palala ng palala ang sitwasyon. Kung si Juzo lang mag-isa, maaaring maging ayos siya ngunit sa ngayon, kailangan niyang protektahan si Noren. Sa kabutihang palad, may plano si Juzo habang pinababa niya si Noren mula sa kariton.
Sa halip, inihagis niya ang kariton patungo sa kotse at naghagis pa siya ng isa pang bagay na napulot niya sa daan. Napakatumpak ng paghagis niya at nabaligtad nito ang truck. Sa wakas, ibinigay ni Juzo ang kanyang ikalawang payo at inamin niyang maaaring luma na ito. Idineklara niya na ang sinumang lalaking hindi kayang pakitunguhan ng mabuti ang isang babae ay talagang basura. Tapos na rin ang kanyang rescue mission kaya gumamit siya ng espesyal na spray para patulugin si Noren. Sa sandaling yun ay napagtanto ni Juzo na naiwan niya ang kanyang study guide sa loob ng gusali. Kinabukasan ng umaga ay nagtataka si Noren kung panaginip lang ang lahat. Mayroon pa rin siyang mga sugat na nangangahulugang talagang nangyari ang lahat. Naalala niya pagkatapos ang boses ng taong nagligtas sa kanya, at nagtataka siya kung ito ang taong nasa isip niya. Hinarap niya si Juzo at tinanong kung siya ang nagligtas sa kanya. Nagkunwari si Juzo na wala siyang ideya sa sinasabi nito at nagtaka siya kung ang tinutukoy nito ay ang pag-uusap nila. Mabilis niyang binago ang usapan at sinabing may pakiusap siya. Gusto niyang dumaan paminsan-minsan para sa ramen na yun, kaya gusto niyang ilibre siya nito sa susunod niyang mangkok. Pumayag si Noren pero sinabi niyang hindi siya pwedeng magdagdag ng kahit anong toppings. Maya-maya, nahirapan si Juzo na magtuon ng pansin sa klase ng matematika. Pagdating niya sa bahay, tinawagan niya si Ari at sinabing mayroon siyang hindi maintindihan sa klase. Binalikan na niya ang lahat ng tinalakay nila pero hindi pa rin nakatulong. Tinanong ni Juzo si Ari kung gaano siya kahusay sa math at inamin niyang hindi siya magaling dito. Gusto niyang turuan siya nito pero wala siyang panahon para doon. Ginagampanan na niya ang trabaho at gawaing bahay, at bukod pa rito, sinusubukan pa niyang alamin kung paano siya ibabalik sa dati. Hindi makakontra si Juzo doon, pero kailangan pa rin niya ng tulong kaya sinabi ni Ari sa kanya na tanungin na lang ang kanyang guro. Sabi ni Juzo na mas bata ang guro sa kanya kaya nakakailang magtanong. Binabaan siya ni Ari at nagtungo si Juzo sa aklatan para intindihin ito ng mag-isa. Sobra siyang nai-stress dahil kung hindi niya maiintindihan ang araling ito, hindi niya masusundan ang anumang kasunod nito. Sa sandaling yun, nilapitan siya ng isang kaklase. Ang pangalan niya ay Rio at nakilala niya si Juzo mula sa klase. Isang tingin pa lang ni Rio sa pinaghihirapan ni Juzo, naunawaan na niya agad ang tunay na problema. Ipinaliwanag niya na malamang ay hindi naintindihan ni Juzo ang aritmetika at mga formula noong nasa elementarya pa siya, kaya ngayon ay naghahalo-halo ang lahat at nalilito siya. Pinag-isipan nito ni Juzo at napagtanto na lubos itong totoo dahil ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglalaro noong panahong yun sa halip na makinig. Sabi ni Rio na madalas siyang pumunta sa silid-aklatan para mag-aral kaya inalok niyang mag-aral kasama si Juzo. Sumang-ayon si Juzo at nagsimula silang mag-aral. Makalipas ang ilang sandali, nakakuha si Juzo ng perpektong marka sa kanyang pagsusulit sa matematika at labis siyang natuwa. Sinabi niya kay Rio ang magandang balita habang ibinibigay ang lahat ng papuri sa kanya, ngunit itinuro ni Rio na ito ay dahil nagsumikap si Juzo na matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Agad gustong bilhan ni Juzo si Rio ng inumin upang pasalamatan siya at sinimulan niya itong tawaging guro. Sa isang kainan, nabangga ni Rio ang isang tao at labis na nagalit ang lalaki. Tinawag niya si Rio na batang walang galang, habang sinasabihan siyang maging mas maingat at humingi ng paumanhin si Rio. Matapos silang umupo, itinuro ni Juzo ang isang bagay na napansin niya noong tinuturuan siya ni Rio araw-araw. Nakita niya na si Rio ay laging nag-aaral, kasandami kung hindi man mas higit pa sa kanyang sarili. Parang mayroon si Rio na isang uri ng layunin na gusto niyang maabot, na talagang kahanga-hanga. Sinabi ni Rio kay Juzo na mayroon siyang sikreto at ayaw niyang sabihin ito sa klase. Pumayag si Juzo kaya inihayag ni Rio na pangarap niyang maging doktor balang araw. Ipinaliwanag niya na nagkasakit at namatay ang kanyang nanay noong bata pa siya, at sa mga araw na wala ang kanyang tatay, ang kanyang lola ang nag-alaga sa kanya. Kamakailan, lalong lumala ang kalusugan ng kanyang lola. Kaya naman, nagpasya siya na gusto niyang tulungan ang mga taong tulad ng kanyang nanay at lola na mabuhay ng mas matagal. Lubos itong ikinilos ni Juzo at naisip niya kung paano niya laging sinasabi na hindi siya magaling sa mga bata. Napagtanto niya ngayon na marahil ang dahilan yun ay dahil hindi niya talaga sila tinrato bilang mga individual. Kahit papaano, mas kahanga-hanga si Rio kaysa sa maaaring ipagyabang ni Juzo. Sa sandaling yun, naistorbo sila ng bastos na lalaki na nakikinig sa buong pag-uusap nila.
Tinawag niya ang pangarap ni Rio na maging doktor na sayang lang sa pera at halos tinawag siyang tanga sa pagsubok pa lang. Naisip ni Juzo kung dapat ba niyang bigyan ng leksyon ang lalaki ngunit sinabi ni Rio na huwag. Sumunod na hinarap ng lalaki si Juzo at sinabi na ang pagkalito sa gawaing pang-eskwela sa iyong unang taon sa middle school ay puro kalokohan lang. Idinagdag niya na ang masyadong pagpupursige kapag hindi ka naman talaga para doon ay nagpapamukha lang kung gaano ka kaangal. Si Rio ay tila labis na nalugmok sa una ngunit sa huli ay siya ang humarap sa lalaki. Sabi niya na sapat na ang narinig nila at sinabi niya sa lalaki na ang sinasabi nito ay walang kinalaman sa dahilan kung bakit niya gustong maging doktor. Sinabi rin niya na kahit patama ang lalaki, may malalim na mali sa isang taong tinatawag ang iba na mga hanggal dahil lang hindi sila sumasang-ayon sa kanya. Nilinaw ni Rio na ayaw niya ng taong ganoon na pagtatawanan ang pagsisikap ng kanyang kaibigan. Sinubukan ng lalaki na sumagot ngunit nagsimula siyang ipahiya ng lahat ng tao sa kainan. Sinabihan nila siyang huwag makialam at pinuna siya sa pang-aasar sa mga bata. Umalis ang lalaki ng lubos na napahiya at sinabi ni Juzo na mas lalo pa niyang iginagalang si Rio. Ipinaliwanag ni Rio na nainis lang siya ngunit naisip ni Juzo na ang galing nito. Sinubukan ng bastos na lalaki na maghiganti sa pamamagitan ng pagtatangka na banggain sila ng kanyang bisikleta ngunit nakita na ito ni Juzo mula pa sa malayo. Ginamit niya ang kanyang protractor para maalis ang lalaki sa bisikleta at sinabihan siyang magpalamig muna. Tiniyak ni Juzo na hawak pa rin niya ang kanyang mahalagang laptop at nahulog ang lalaki sa ilog. Nang gabing yun, napanaginipan ni Juzo kung gaano kahirap para sa kanya noon ang makipag-usap sa sarili niyang anak na babae. Nang magising siya, napansin ni Kotatsu na ang apartment niya ay napakarumi. Sabi ni Juzo na matagal na siyang hindi tumatawag sa tagalinis kaya sinabihan siya ni Kotatsu na dapat siya na lang ang maglinis. Tumanggi si Juzo at sinabi niyang hindi ginagawa ng mga lalaki ang ganoong uri ng bagay. Hindi natuwa si Kotatsu at sinabi niya kay Juzo na kailangan niyang seryosong i-update ang kanyang mga pagpapahalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman namin na nagsisimula na ang mga club sa eskwelahan at lahat ay sinusubukang magdesisyon kung saan sasali. Sabi ni Juzo na marahil ay dapat niyang iwasan ang mga athletic club dahil masyado siyang mamumukod tangi. Ilang lalaki ang nawalan ng kanilang baseball at nagulat si Juzo sa lahat nang ibinato niya pabalik ito sa kanila ng napakalakas. Sinabi ni Rio na iniisip niyang sumali sa kendo dahil nakasali na siya ng kaunti dati at gusto niyang balansehin ito sa kanyang pag-aaral. Tinanong niya si Juzo kung anong club ang sasalihan niya at sinabi ni Juzo na siguro ay lalaktawan niya ang mga athletic club dahil masyado siyang mamumukod tangi. Pinag-isipan niya ang ilang cultural club at napansin niyang may home economics club. Ipinagpalagay ni Juzo na marahil puro babae ang mga ito at sinabi ng isang boses na hindi magandang sabihin yon. Lumabas na nakatatandang kapatid pala ito ni Rio at siya rin ang presidente ng Home Economics Club. Na pinag-uusapan lang ni Juzo. Sinasabi niya kay Juzo na naikwento siya ng kapatid niya at hindi siya humahanga sa lumang paraan nito ng pag-iisip. Sabi niya, lalaki ka man o babae, kung buhay ka ay kumakain ka kaya ibig sabihin ay dapat kang magluto. Gayon din, kung gumagawa ka ng basura, dapat mo itong linisin. Ipinapaliwanag niya ito ng simple sa pagsasabing lahat ay dapat matutong magpunas ng sariling puwit. Nagulat si Juzo sa paraan ng pagsasalita niya ngunit agad niyang naintindihan ang ibig nitong sabihin. Sinasabi niya kay Juzo na mayroon silang sesyon ng pagsubok sa club ngayon at dapat siyang dumaan. Nag-aalangan si Juzo ngunit sinabi niya rito na kung hindi siya magpapakita. Kung ganun, hindi na niya ipapahiram si Rio. Hindi makapaniwala si Juzo na may nagbantalang sa maalamat na mamamatay tao dahil lang sa isang aktibidad ng club pero wala siyang pagpipilian. Sa pagsubok, gumagawa sila ng rice balls at miso soup at nagulat si Juzo nang makita na talagang marami-raming lalaki rito. Ang presidente ng club ay humamon kay Juzo. Kung maging boring ang sesyon na ito, kung gayon, siya ang bahala sa lahat ng pang-araw-araw niyang pangangailangan sa susunod na 6 na buwan. Pero kung mag-e-enjoy siya, kung gayon, kailangan niyang sumali sa club. Nagsimula na ang sesyon ng pagsubok at nagsimula ng gumawa ng pagkain si Juzo. Nagpakahirap siya at maging siya mismo ay humanga sa ganda ng kinalabasan. Nang matapos ito, tinanong siya ng presidente ng club kung ano ang palagay niya. Sinubukan ni Juzo na magkunwaring kalmado at sinabing ayos lang. Sinubukan niyang tawaging tabla ito,
dahil hindi naman ito nakakabagot ngunit hindi rin naman sapat na yumantig sa kanya para gustuhin niyang sumali. Sabi ng presidente ng club na hindi pa tapos ang paligsahan dahil kailangan pa niyang sarapan ang kanyang mga tira. Habang naglalakad si Juzo pauwi, sinabi ni Kat Otso na narinig niya siyang nasarapan sa pagkain. Inamin ni Juzo na masarap nga ito ngunit hindi pa rin talaga sapat para magustuhan niyang sumali. Ipinadala ni Juzo ang pagkain kay Ari at tinawagan siya ni Ari. Sabi ni Ari na nak-in na nila ni Kozo at ipinasa niya ang telepono sa kanilang anak. Nabigla si Juzo at pinasalamatan siya ni Kozo para sa pagkain. Isang flashback ang nagbunyag sa sinabi ng presidente sa kanya tungkol sa mga natira. Sinabi niya sa kanya na pakainin ng isang taong mahalaga sa kanya ng pagkaing ginawa niya. Iba ang gumawa para sa sarili mo, pero ang gumawa para sa iba ay 100 beses na mas masaya. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Kozo kay Juzo na masarap talaga ang pagkain. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Juzo nang matanto niya na baka natalo lang siya sa isang pastahan. Kinabukasan, sumali si Juzo sa Home Economics Club. Sa pasilyo, nakita niya si Nora na sumali rin sa parehong club. Pareho silang nagtataka dahil hindi sila ang tipo ng tao na sasali sa home economics. Ipinaliwanag ni Juzo na komplikado ang sitwasyon niya, ngunit mas interesado siya kung bakit siya sasali. Ipinaliwanag ni Nora na naisip niyang baka makatulong ito sa kanya para mas marami siyang magawa sa ramen shop. Nilinaw din niya na hindi niya ito dapat sabihin kahit kanino. Hindi rin siya dapat maging masyadong palakaibigan sa kanya dahil lang magkaklub sila. Saka naman nakatanggap ng tawag si Juzo mula kay Kotatsu at agad niyang naramdaman na mayroong mali. Sinabi ni Kotatsu sa kanya na may masamang balita siya tungkol sa kung paano makabalik sa kanyang orihinal na anyo. Sinabi niya na ang conclusion ay kailangan ni Juzo na pakasalan si Noren. Hindi makapaniwala si Juzo sa kanyang naririnig at humingi siya ng paliwanag kay Kotatsu. Ibinunyag ni Kotatsu na kakalabas lang ng Mitsuka Pharmaceuticals ng isang malaking anunsyo na nagsasabing sino man ang magpakasal kay Noren ay mamanahin ang buong kumpanya. Hindi maintindihan ni Juzo kung bakit gagawin ang anunsyong ito dahil magreresulta lang ito sa matinding pagtutol. Iniisip ni Kotatsu na alam niya kung bakit at ipinaalala niya kay Juzo ang sinabi ng umagaw. Ang umagaw ay naniwala na si Noren ay mayroong uri ng sikreto na kaugnay sa top secret na gamot ng kanyang ama. Ito ay tila pinag-uusapan bilang lubhang kapanipaniwalang impormasyon sa likod ng mga eksena. Sa madaling salita, hindi gagana ang puwersahang pamamaraan sa Mitsuka Pharmaceuticals. Ang tanging paraan upang matuklasan ang sikreto ng WASP ay ang manahin ang kumpanya. Ibig sabihin, ang bagong misyon ni Juzo ay maging kasintahan ni Noren. Agad na tinutulan ni Juzo ang ideya at pinaalalahanan si Kotatsu na siya ay isang diborsyadong lalaki na papalapit na sa 40. Hindi ito tama para sa kanya at hindi niya balak maging kasintahan ng isang estudyante sa middle school. Mamaya, pupunta si Juzo sa ramen shop ni Noren para kumain ng ramen. Sabi niya na tuwing kumakain siya dito, nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang problema. Sinasabi niya sa sarili na imposible para sa isang matanda na tulad niya na maging fiancé ni Noren. Baka bumalik siya sa simula pagdating sa pagbawi ng kanyang katawan, pero bahala na kung ano ang mangyari. Binayaran niya si Noren para sa ramen at napansin niya na may bumabagabag dito. Narinig niya na nahihirapan si Noren nitong mga nakaraang araw dahil maraming lumalapit sa kanya simula nang lumabas ang anunsyo. Tapos na ang shift niya sa trabaho kaya sinabi ng tiyuhin niya na pwede na siyang umuwi. Habang naglalakad sila, ibinuhos ni Noren kay Juzo ang kanyang pagkadismaya sa kanyang ama. Sabi niya, halos hindi na umuwi ang kanyang ama at ayaw na niya itong makita muli. Galit na galit siya sa anunsyo pero hindi man lang nakikinig si Juzo. Sabi ni Juzo, parang masama ngayon at hindi siya makapaniwala na hindi talaga ito nakikinig. Naiinis talaga siya pero inaamin niyang medyo maganda rin. Ito ang uri ng walang saysay na pagpapalitan ng usapan na gusto niyang gawin kasama ang mga kaibigan. Iniisip niya kung may makikilala siya sa club at napagtanto niya na medyo magkaibigan na sila ni. Kinabukasan, pumunta si Juzo sa club, handang matuto kung paano linisin ang sarili niyang puwit. Noon din ay ibinunyag ng presidente na mayroon silang kaunting problema. Binaha ng mga aplikante ang club at karamihan sa kanila ay nandito dahil kay Noren. Maraming lalaki ang sumusubok sumali sa club para lang mapalapit sa kanya.
Nakakainis talaga ang mga lalaki at labis na natutuliro si Noren. Nagkatitigan sila ni Juzo at nagpasya. Sinabihan niya ang lahat na tumahimik dahil mayroon siyang gustong linawin. Sabi niya na mayroon na siyang boyfriend at hinawakan niya si Juzo. Inanunsyo niya na ito ang kanyang boyfriend at natigilan ang lahat. Tumatakas sina Noren at Juzo mula sa kanilang mga kaklase na gustong malaman pa ang tungkol sa sinabi niya na may nobyo siya. Sa huli, nagawa nilang mailigaw ang mga ito at nang sila na lang mag-isa, agad na humingi ng tawad si Noren. Ang aktibidad sa club na labis niyang inaabangan ay tuluyang nasira at bago pa niya namalayan, bumulwak lang ang lahat ng kanyang naiipong stress. Ayaw ni Juzo sa sitwasyong ito ngunit itinuro ni Kotatsu na ito ay teknikal na nangangahulugang natapos ang kanyang misyon. Hindi naman maniaki si Juzo at sinabi niya na hindi niya man lang isasaalang-alang na magpakasal sa isang babaeng kaedad ng kanyang anak. Pagkatapos ay humiling si Noren at inamin niyang alam niyang ito ay makasarili. Humiling siya kay Juzo na magpanggap na nobyo niya at hindi makapaniwala si Juzo sa sinasabi niya. Paliwanag ni Noren na kung iisipin ng mga tao na may nobyo siya, makakatulong daw ito upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon na mangyari pa muli. Patuloy siyang nagmakaawa kay Juzo kaya pumayag din ito kalaunan. Gayunpaman, nilinaw niyang ito ay pagpapanggap lang. Makalipas ang ilang araw, makikita nating hinaharap na ni Juzo ang mga kahihinatnan ng kanilang kasunduan. Isang grupo ng mga lalaki ang umaaway sa kanya at binibigyan siya ng dalawang pagpipilian. Siya ay maaaring magpatakbo ng mga yututos para sa kanila araw-araw o lumayo na lang kay Noren. Sinubukan ni Juzo na makaalis at inisip niya ang sitwasyon. Madali niyang matatalo ang mga ito ngunit ayaw niyang masuspinde. Nakatakas siya mula sa kanila sa pagtalon mula sa isang gilid at nabigla ang mga nambubuli dahil nasa ikatlong palapag sila. Lumapag siya ng perpekto sa isang banig at humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala ng klase sa gym. Pagbalik ni Juzo sa klase, hindi niya maiwasang mapansin na nagbubulungan ang lahat. Alam ng lahat na karelasyon na niya si Noren at pinag-iinitan siya ng mga lalaki dahil dito. Pumayag lang si Juzo na gawin ito dahil kunwari lang naman, at iniisip niya kung magiging ganito na lang ba sa buong panahon. Sinasabi ni Takara at baba sa kanya na nakita nila ang lahat at humahanga sila na nakatakas siya. Naiinis si Juzo na pinanood lang nila sa halip na tumulong pero naramdaman nilang kakayanin niya yun, at kinaya nga niya. Nagbabala naman si baba sa kanya na maaaring mas lumala pa ang mga bagay-bagay. Ang kanilang paaralan ay isang medyo sikat na mega school at mayroong mga estudyanteng may matataas na kakayahan sa lahat ng dako. Sa mga nakatataas na ranggo, mayroong isang lalong nakakatakot na grupo na tinatawag na unicorns. Mayroon silang hitsura, personalidad, at bawat isa sa kanila ay mayroong pinakamataas na antas ng talento. Sila ang pinakamagaling sa lahat at mayroon silang labis-labis na karisma bukod pa sa kanilang mga kakayahan. May bulong-bulungan na silang lahat ay may gusto kay Noren. Malamang naaabutin din nila si Juzo sa kalaunan kaya't binabati siya ni baba ng swerte. Nang gabing yun, iminungkahi ni Katatsu na baka magandang ideya na itigil na lang ang pagpapanggap na kasintahan. Itinuro niya na wala namang balak si Juzo na pakasalan talaga si Noren kaya walang dahilan para ipagpatuloy ito. Sinabi rin ni Katatsu na mayroon pa siyang isa pang nakakainis na update. Hinahanap ng mundo ng krimen ang sekreto ng pananaliksik ng Miss Oka Pharmaceutical sa WASP. At pati na rin ang kanilang gamot na pampabata. Napagtanto na ng mga kriminal na walang saysay ang mga banta at puwersa. Ngayon ay may usap-usapan na baka magpadala ang ibang organisasyon ng mga piling operatiba mula sa gitnang paaralan upang magpanggap. Ang kanilang layunin ay magiging asawa rin ni Noren. Ibig sabihin nito, si Noren ay magiging target ng mga nangungunang individual mula sa magkabilang panig ng lipunan. Kabilang dito ang mga unicorns at sino ang nakakaalam kung ilang ahenteng mapanganib. Magkakaroon ng kompetisyong puno ng matinding peligro para sa kanya kaya nagtataka si Katatsu kung sasali din ba si Juzo. Patuloy lang lumalala ang mga bagay at labis na nadidismaya si Juzo. Kinabukasan, nilapitan ni Noren si Juzo at sinabi sa kanya na pinag-iisipan niya ang kanilang sitwasyon. Sabi niya ay hindi na niya kailangang magpanggap na boyfriend niya dahil tila nagiging sanhi ito ng napakaraming problema para sa kanya. Humihingi siya ng tawad at sinabing ito ay isang bagay na dapat niyang harapin mag-isa. Ang una niyang solusyon ay ang hindi na pagpunta sa Home Economics Club.
Sinabi niya sa kanya na dapat pa rin siyang dumaan para sa ramen at baka maglabas siya ng sama ng loob sa kanya paminsan-minsan. Bago pa makasagot si Juzo, isang lalaki ang dumating at umistorbo sa kanya. Sinabihan niya si Juzo na huwag nang tumakas at sinabing walang may gusto sa isang taluna na tulad niya na maging nobyo ni Noren. Sabi ni Noren na hindi na niya nobyo si Juzo at sinabihan ng lalaki si Juzo na huwag nang manggulo sa kanya. Agad namang inaya niya si Noren na maging sila na lang, ngunit walang interes si Noren. Sinubukan niyang sabihin na malakas siya at kaya niya itong protektahan ngunit patuloy lang siyang tinatanggihan ni Noren. Tunay na mapilit ang lalaking ito at ayaw niyang payagan si Noren na tumanggi, kaya sapat na ang nakita ni Juzo. Ipinahayag niya na sila pa rin at sinabihan niya ang lalaki na huwag pakialaman ang nobya niya. Nagulantang ang lahat at iniutos ni Juzo sa lalaki na lumayas. Nagtataka si Kotatsu kung ano ang ginagawa niya at inamin ni Juzo na pinapanatili lang niya ang pagpapanggap. Nang tanungin ni Kotatsu kung bakit, sinabi ni Juzo na wala namang tunay na dahilan. Kung pipili siya ng isa, iyon ay ang katotohanan na ang mga taong ito ay masyadong mapilit at ang matatandang lalaki tulad niya ay hindi gusto yon. Wala siyang pakialam kung sino man sila, kung sila ay gulo ay aalisin niya sila. Galit na galit ang lalaki at ipinahayag niya na nakikipag-ensayo siya sa mga nasa hustong gulang sa gym. Binalaan niya si Juzo na dapat siyang mag-isip ng mabuti bago magsalita ng walang ingat. Sinubukan ng lalaki na sumuntok ngunit madali siyang pinigilan ni Juzo. Tinatakot niya ang lalaking ito at sinabihan siya na marahil ay dapat siyang maglaan ng kaunti pang oras sa pag-eensayo. Pagkatapos, nagpasalamat si Noren kay Juzo at sinabi ni Juzo sa kanya na magpapatuloy pa rin siyang magpanggap na nobyo ng kaunti pa. Ang tunay niyang dahilan ay ayaw niyang kumain ng masarap na ramen at pagkatapos ay makinig sa reklamo nito tungkol sa nangyari. Pinasalamatan siya ni Noren ngunit itinuro niya na ang sinabi niyang ilayo mo ang kamay mo sa nobyo ko, ay talagang corny. Hindi yun akma dahil walang mag-aaral sa middle school ang nagsasalita ng ganoon. Sa malayo, nakikita naming may nanunood sa buong pangyayari. Maingat niyang pinagmamasdan si Juzo at hindi niya maiwasang mapansin ang pambihirang husay nito. Sabi niya, sa mga galaw na yun, marahil ay kalinya niya sa trabaho si Juzo. Natukoy niya na mas matikas si Juzo kaysa inaasahan bilang isang romantikong karibal sa trabahong ito. Ang pagtingin sa nakaraan ay nagpapakita kung gaano kalakas ang taong ito. Nakatagpo siya ng isang tao at madali itong natalo. Nilapitan siya ng kanyang employer na nagsabing napakahusay ng kanyang kakayahan para sa edad niya. Ang lalaki ay kabilang sa isang organisasyon at masaya siyang makakita ng isang talento na minsan lang sa isang henerasyon. Ang susunod niyang misyon ay lumusat sa middle school ni Noren at maging kasintahan niya. Tinukoy siya ng lalaki bilang babyface at binati siya ng swerte. Bumalik sa eskwelahan, nagtataka si Noren kung palihim na malakas talaga si Juzo. Nerbiyos na itinanggi ito ni Juzo at sinabing hindi pa siya nakikipag-away sa buong buhay niya. Tinukoy ni Noren na yung lalaking tinakat niya noong isang araw ay mukhang matigas, at sinabi ni Juzo na swerte lang yun. Duda pa rin talaga si Noren sa kanya at sinubukan ni Juzo ang lahat para magmukhang normal. Tumawa si Ketato at sinabing binubusisi ang kanyang amo ng isang estudyante ng middle school. Nagpatuloy na si Noren dahil hindi naman talaga sila magkasintahan at makakapagtago siya ng maraming sekreto hanggat gusto niya. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at sinabi kay Juzo na basta na lang siya pinadalhan ng kanyang tatay ng kung ano. Ito ay isang fountain pen at ang nakapagtataka ay sinabi niya sa kanya na ibigay ito sa kanyang nobyo at kilala pa niya ang pangalan ni Juzo. Nagtataka si Juzo kung bakit niya ito gagawin ngunit wala namang ideya si Noren. Sa pasilyo, isang transfer student ang dumating at lahat ng mga babae ay nagtsismisan kung gaano siya kagwapo. Napakatangkad niya at lahat ng mga babae ay agad na nabaliw sa kanya. Ipinakilala siya sa klase at agad siyang pinaghihinalaan ni Ketato. Si Juzo ay pareho nang iniisip dahil masyadong nagkataon ang paglitaw ng isang transfer student sa panahong ito. Napansin ni Juzo na may kakaiba sa kanyang presensya at natukoy niyang isa pang pro ang Kara rating lang. Lubos itong sineseryoso ni Juzo dahil narito ang lalaking ito para maging pari ugat karapatang ari ni Noren. Ipinakilala siya ng guro bilang si Shin Kohozami. Ang mga babae sa klase ay labis na nasasabik dahil sa wakas ay may lumitaw na astig. Gayunpaman,
Hindi naging maayos ang kanyang pagpapakilala nang sabihin ng guro sa kanya na sabihin ang anuman tungkol sa kanyang sarili. Shin natigilan sa harap ng lahat at hindi siya makapagsalita. Nauwi siya sa pagsasabi ng mga putol-putol na salita at walang nakakaintindi sa kanya. Isa itong ganap na kapalpakan at ang mga estudyante ay awkward na pumalakpak. Hindi makapaniwala si Juzo na profesional ang taong ito dahil lang sa nablangko siya sa harap ng lahat. Pinaupo lang siya ng guro at sinabi ni Noren na ikinagagalak niya itong makilala. Nalugmok na lang si Shin sa sarili niya at naisip niya kung gaano kaibig-ibig si Noren. Nakita pa lang niya ang mga litrato nito ngunit hindi nagbigay hustisya ang mga ito sa kanyang kagandahan. Naisip niya na imposibleng makapanligaw siya sa isang babaeng kaibig-ibig, ngunit trabaho ito kaya kailangan niyang ipagpatuloy. Binigyan niya si Noren ng sulat na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa patio pagkatapos ng klase. Nagulat si Noren at nagtaka siya kung nakatanggap nga ba talaga siya ng pinakawalang ayos na sulat pag-ibig kailanman. Sa kabila ng matinding panlipunang pagkabalisa nito, gusto pa rin siya ng lahat ng babae. Nang maglaon, ipinakita ni Noren ang sulat kay Juzo. Gusto niya itong sumama sa kanya dahil iyon ang buong punto ng kanilang peking kasunduan bilang magkasintahan. Lumabas na nandoon pala si Shin. Ipinaliwanag niya na alam niyang may kasintahan ito ngunit ang pagiging narito niya ay nagpapakomplikado ng mga bagay-bagay. Nagulat si Noren dahil ibang-iba ang tunog ng boses niya kumpara sa kung paano siya sa klase. Nagtataka si Noren kung ano ang nagbago at nagulat siya nang makita na may sapsap si Shin sa bibig. Ipinaliwanag ni Shin na matindi ang kaba niya sa entablado ngunit kumakalma siya tuwing umarte siyang parang sanggol. Iniisip ni Juzo kung paanong punong-puno ng kakaibang tao ang mundo ng krimen ngunit ang taong ito ay talagang iba. Gusto ni Shin na pag-usapan ang isinulat niya sa sulat ngunit pinaalalahanan siya ni Noren na may nobyo siya. Sabi ni Shin na hindi niya mapigilan ang sarili dahil pag-ibig sa unang tingin nito. Gusto niyang bigyan siya nito ng pagkakataon at tinitigan niya ang mga mata ni Noren. Hindi niya maiwasang mapansin na hindi naman siya masama tingnan. Ang tingin niya rito ay nagpapakaba sa kanya at mayroong nakakahumaling sa kanya. Siyempre, kakaiba na may tsupan siya at iniisip ni Noren kung paano niya ito tatanggihan. Pinili niyang bigyan ito ng matinding reaksyon sa mukha. Inihayag ni Noren na masasabi niyang hindi naman talaga siya nito gusto. Ang mas nagpapagalit sa kanya ay tila pinipilit lamang itong gawin ito. Sabi niya na kung may magsasabi sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman nila, bibigyan niya sila ng tunay na sagot. Ngunit, kung may lalapit sa kanya na biro lamang ang pag-amin, sinisigurado niyang bibigyan sila ng matinding reaksyon. Namangha si Shin sa pagiging direkta at kalakasan nito at idineklara niya na hindi naman talaga siya umiibig. Naiisip ni Shin na maging kasintahan niya ito at sa tingin niya ay mas magiging masaya siya. Mabilis siyang humingi ng tawad at inamin na tama ito sa lahat ng bagay. Sinabi niya ulit dito na gusto niya ito ng totoo sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Juzo at biglang sumipa. Iniwasan ito ni Juzo at nagulat nang makitang nakalapit si Shin sa likod niya. Naisip ni Shin na alam niya na nasa parehong negosyo si Juzo. Ang orihinal niyang plano ay magpakita ng galing at pagkatapos ay hindi magmadali. Ngunit, pagkatapos makilala si Juzo, nagbago na ang lahat. Sa halip, hinahamon niya si Juzo sa isang tunggalian kung saan nakataya ang posisyon niya bilang nobyo ni Noren. Ibinunyag niya na ang fountain pen na ipinadala ng ama ni Noren ay sa katunayan patunay kung sino ang opisyal na nobyo. Bukod pa rito, kapag inilabas ang isang tunggalian, kailangan itong tanggapin. Sabi ni Shin na opisyal nang inihayag ang mga patakarang ito kaya chinek ni Noren ang kanyang telepono. Kinumpirma ni Kotatsu na kung matalo si Juzo, automatikong magpapalit ng kamay ang tungkulin. Sabi ni Juzo na lalong nagiging nakakainis ito dahil inakala ng lalaking ito na kaya niyang basta na lang agawin si Noren. Idineklara ni Juzo na wala siyang pakialam sa mga tunggalian o sa anumang iba pa. Ayaw lang talaga niyang ibigay si Noren kaya tinanggap niya ang hamon. Binasa ni Noren ang anunsyo na nagsasabing kung sino ang may hawak ng fountain pen sa huli ang magiging kasintahan niya. Sa klase, hindi makapaniwala ang ibang babae at pinagtawanan nila ang masamang kalagayan ni Juzo. Nasindak si Noren at pakiramdam niya ay masusuka siya. Ayaw niyang pinag-aawayan siya at ginagawa itong palabas ng ibang tao. Inihayag niya na ginagawa lang ito ni Juzo dahil pinakiusapan niya itong magpanggap na nobyo niya.
Wala siyang planong makipag-date kaninuman sa simula pa lang at ngayon, gulong-gulo na ang sitwasyon. Sabi ni Juzo na wala nang urungan ngayon ngunit hindi siya matatalo anuman ang uri ng laban. Pagkatapos ng klase, isang malaking pulutong ang nagtipon upang manood ng duelo. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na nagaganap talaga ito at ipinaliwanag ni Shin ang mga patakaran. Ang laban ay tatagal ng 1 oras at ang layunin ni Shin ay mapalagay kay Juzo ng pacifier sa bibig niya. Kung kayang magtagal ni Juzo sa buong oras nang walang naisusubo, kung gayon, siya ang panalo. Natawa ang mga babae sa kakaibang duelo at napaisip si Shin kung anong klaseng buhay ito. Pagkatapos ay naglaan si Shin ng sandali upang ipagtapat ang pag-ibig niya kay Noren. Sabi niya gusto niyang gamitin ang hita nito bilang unan pagkatapos niyang manalo ngunit nainis lang si Noren. Ipinaliwanag ni Shin na gagamit sila ng orasan ng buhangin at eksaktong 1 oras ang lilipas kapag nahulog na ang huling butil. Nagsimula ang laban at nagpakawala si Shin ng sunod-sunod na suntok. Kahit na naghahanda na siya, masasabi ni Juzo na tunay ang galing ni Shin. Hindi maaaring ipakita ni Juzo ang tunay niyang kakayahan kaya kailangan niyang ilagan ang lahat ng atake ni Shin sa pinakakaawa-awang paraan. Siyempre, napakadelikado ni Shin kaya mas madaling sabihin kaysa gawin ito. Tumakbo si Juzo papasok sa paaralan, alam niyang kailangan lang niyang ipagpatuloy ito sa loob pa ng 1 pang oras. Napansin ng mga estudyante na talagang iniiwasan ni Juzo ang mga pag-atake ni Shin at nagtataka sila kung swerte lang ba ito. Matagal na mula nang makasagupan ni Juzo ang sinumang ganito kagaling at kasama na rito bago pa siya naging mas batang bersyon ng kanyang sarili. Habang nagpapatuloy ang labanan, sinabi ni Shin kay Juzo na matapos siyang tanggihan ni Noren, pinag-isipan niya kung ano ang naghihiwalay sa kanila. Nalaman niya na ito ay dahil ang isa sa kanila ay sanggol at ang isa naman ay hindi. Gayunpaman, napagtanto niya na kung pareho silang sanggol, siya ang magiging mas nakatataas. Walang kamalay-malay si Juzo sa sinasabi nito at kailangan niyang umiwas sa ilang pagtatangka ni Shin. At paglalagay ng supan sa kanyang bibig. Sinabi ni Shin sa kanya na subukan lang ang supan dahil baka magustuhan niya ito. Ang mga pagtatangka ni Shin ay lalong nagiging matindi habang idinedeklara niya na siya ay in love kay Noren. Pagkatapos ay tinanong niya si Juzo kung mas malakas ang damdamin nito para kay Noren kaysa sa kanya. Pinag-isipan nito ni Juzo ng tapat at inamin sa sarili na wala siyang romantikong damdamin kay Noren. Siya ay isang ganap na lalaki at kinuha lang niya ito dahil nagmatigas siya. Habang iniisip niya ito, nagsisimula niyang tanggapin na ang pagkatalo sa laban na ito ay hindi ang pinakamasamang kinalabasan. Halos tanggapin na niya ito nang may sumulpot na larawan ng kanyang anak na babae sa kanyang isip. Nakabalik siya sa sarili at ipinaalala sa sarili na higit pa ito sa pagiging matigas ang ulo. Sa halos 1 minutong natitira, nakahanap sila ng paraan para makabalik sa labas. Inihagis ni Shin ang pacificador sa kabilang direksyon at nagtaka ang lahat kung tapos na ang laban. Kinumpirma ni Shin na tapos na, ngunit hindi ito ang iniisip nila. Sa totoo lang, naglatag siya ng patibong at ipinaliwanag niya na hindi niya sinabi na isa lang ang pacificador. Maraming pacificador ang biglang lumabas na tila bumabalot sa lalaking ito at sabay-sabay silang lumipad patungo kay Juzo. Iniiwasan sila ni Juzo, ngunit agad siyang nahuli. Napagtanto niya na sinadya ni Shin na mag-iwan ng ruta para makatakas upang siya ay mahulog sa isa pang bitag. Ang susunod na bitag na ito ang magsisiguro na aapakan ni Juzo ang isang kalaykay. Sa klasikong paraan, lumipad ang kalaykay diretso sa kanyang mukha at may zaipan nito sa dulo. Nagsigawan ang mga tao dahil wala ng paraan para harangan ito ni Juzo. Sigurado ang lahat na papasok ang zaipan sa kanyang bibig. Ngunit nagulat sila nang huminto ang kalaykay. Ang lahat ay walang masabi dahil hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. Lumabas na sa kung anong paraan ay hinaranggan ito ni Shin gamit ang isang tali sa pagitan ng 2 puno. Namangha si Shin dahil gumamit si Juzo ng ilang kutsilyo sa paglililok ng kahoy na nakita niya sa isang klase. Ibinato niya ang mga ito nang tamaan ni Shin ang una niyang bitag at ang kanyang tiyempo ay perpekto. Nagtapos ang oras at hindi makapaniwala ang mga tao na nanalo talaga si Juzo. Napagtanto ni Shin na talo pala ang kanyang minamahal at humingi siya ng tawad. Inamin ni Juzo na hindi niya alam kung mas malakas ang kanyang nararamdaman kaysa kay Shin. May nararamdaman nga siya para kay Noren. Hindi lang ito katulad ng nararamdaman ni Shin.
Inamin ni Juzo na ngayon lang niya napagtanto na nakikita niya si Kozo kay Noren. Marami siyang hindi nagawa para kay Kozo at ayaw niyang maging malungkot si Noren sa huli. Maya-maya, sinabi ni Noren na hindi niya alam kung paano harapin ang dalawang lalaking nag-aaway dahil sa kanya. Pagkatapos ay nagkaroon ng bagong miyembro ang Home Economics Club at nabunyag na si Shin ito. Ipinahayag niya na hindi niya susukuan si Noren at sinabi ni Noren sa kanya na dapat siyang sumuko. Maya-maya lang, nakita natin na may isang grupo ang nagtipon upang manood ng isang pitcher. Naghagis ang lalaki ng kanyang unang pitch at ito ay napakabilis kaya't natamba ang catcher. Lahat ay namangha at pinasalamatan ng pitcher ang catcher sa pagtulong nito sa kanya na makapag-ensayo. Nagtataka ang mga tao sa madla kung talagang isang middle schooler ang lalaking ito. Lubhang malakas siyang maghagis ng bola at kahit isang manlalaro sa kolehiyo ay hindi kayang seluhin ng maayos ang kanyang pitch. Hindi makapaniwala ang lahat at sinasabi nilang parang hindi siya tao. Sa personal na pagkakita sa kanya, napagtanto nila kung bakit siya tinawag na unicorn. Maya-maya, inihayag ng isang guro na darating na ang midterms sa susunod na linggo, na nangangahulugang suspendido ang lahat ng aktibidad ng club hanggang noon. Ito ang unang pagsusulit ng babae mula nang magsimula sa middle school kaya napakakaba nila. Tinanong ni Ryo si Juzo kung kumusta ang pakiramdam niya tungkol sa pagsusulit ngunit nabigla siya sa kanyang nakita. Napakaseryoso ng tingin ni Juzo kaya iniisip ng mga kaklase niya na galit siya. Sabi ni Juzo na hindi lang ito galit, kundi ito ang paraan niya sa pagharap sa mga pagsusulit. Sabi niya, gusto niyang supalen ang pagsusulit, at ramdam ng lahat ang matindi niyang kagustuhang mangibabaw. Hindi makapaniwala ang iba na seryoso siya ng ganoon, at sabi nila, para siyang may matinding layunin. Binalaan ni Kat Otso si Juzo sa earpiece na huwag ilantad ang kanyang pagkakakilanlan dahil lang sa ganoong kababawan. Mabilis na nagbalik sa huwisyo si Juzo at sinabi niya kay Ryo na ito ang una niyang pagharap sa midterms. Hindi niya alam ang gagawin kaya humingi siya ng payo sa kanyang guro na si Ryo. Sinasabi ni Ryo sa kanya na dahil nag-aaral na siya ng maaga at nagre-review habang nagpapatuloy, dapat ipagpatuloy lang niya ang kanyang nakasanayan. Pinasasalamatan ni Juzo ang kanyang guro sa kanyang mga salita ng karunungan at nagtataka ang iba kung saan nanggaling ang enerhiyang ito. Kinabukasan, dumating si Noren sa paaralan na nagniningning. Ipinaliwanag niya na tuwing linggo ng pagsusulit, masyadong nakatuon ang lahat sa pag-aaral para lumabas at magtapat ng pag-ibig sa kanya. Nakakatulog siya ng napakasarap na walang stress na nais niyang sanay linggo na lang ng pagsusulit habang buhay. Maya-maya, nakasalubong nila si Juzo at napakasam ng hitsura nito. Ang mukha niya ay tila lusaw at tuyot at may malalaking eyebags siya sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang boses niya ay parang pangit at nagtataka ang mga babae kung natutulog ba siya talaga. Hindi nila maiwasang mapansin ang malaking pagkakaiba sa pagitan nina Juzo at Noren. Sinabi ni Ryo na masyadong masama ang hitsura ng mga mata niya at dapat siyang matulog. Sabi ni Juzo na alam na niya yon pero hindi niya maawat ang sarili sa pag-aaral. Inihalintulad niya ito sa mga boksingero na alam na magpahinga bago ang laban pero sobra pa rin ang kanilang pagsasanay. Nag-aalala si Ryo para sa kanya at sinabing sobra na ang ginagawa niya. Nag-alok si Shin kay Juzo ng kanyang pacifier at sinabing nakakatulong yun sa pagpapakalma pero agad itong tinanggihan ni Juzo. Kalaunan ay sinabi pa ni Kat Otso sa kanya na sumusobra na siya ngunit sinabihan siya ni Juzo na manahimik at huwag makialam. Sabi ni Kat Otso ay may lakad siya mamaya kaya kailangan ni Juzo na humanap ng hapunan sa ibang lugar. Sinabihan niya ito na pumunta sa isang lugar na tinatawag na Mommy's at sinabing magiging pagbabago yun. Umuwi rin ng maaga si Noren mula sa tindahan ng ramen dahil mahina ang negosyo tuwing araw ng linggo. Sa labas ay nakita ni Noren si Juzo. Mabilis siyang nagtago at nagtaka kung saan ito pupunta. Sinundan siya ni Noren at nagulat siya nang makita itong lumalalim sa isang talagang delikadong lugar. Nasa harap siya ng isang bar na tinatawag na Bar Jab-Ami at isang masiglang babae na nagngangalang Gecko ang sumalubong sa kanya. Nabahala si Noren at nagtaka siya kung anong klaseng lugar ito. Nasa bar si Mama at sinabi niyang kahit gaano karaming beses niyang makita si Juzo, napakakaibig-ibig pa rin niya. Ipinaliwanag ni Mama na sinabi niya sa lahat na pamangkin niya si Juzo upang walang maghinala na mayroon siyang lihim na anak. Naalala ni Mama ang unang beses na nakita niya si Juzo sa ganitong anyo.
Sinalubong niya ito sa bar at sinabi ni Kat Otso sa kanya na si Juzo ito. Alam ni Juzo na mapagkakatiwalaan niya ito dahil kapag nagkakaproblema, lagi siyang nakakahanap ng paraan. Sakto noon, dumating si Eri sa bar at nagulat si Juzo nang makita siya. Nalaman niyang regular pala siya rito at napagtanto ni Juzo na sinadya ito ni Kat Otso. Napansin ni Eri ang eyebags niya pero nagtataka si Juzo kung ayos lang ba na umiinom siya. Nag-aalala siya sa anak nila pero sabi ni Eri na hindi iyon problema. Ipinaalala niya na ang anak nila ay may sariling isip. Napagtanto niya na ang eyebags niya ay malamang galing sa pagpupuyat para mag-aral. Pagkatapos ay nag-alok siya ng payo kay Juzo. Sinabi niya kay Juzo na noong nasa larangan pa siya, ang misyon ay ang lahat at hindi siya pinayagang mabaigo kailanman. Gayunpaman, itinuturo niya na ang pag-aaral ay hindi ganoon. Ngayon na siya ay nasa middle school, ayos lang na magkamali minsan. Dapat niyang samantalahin ang pagkakataon at gawin ang lahat ng pagkakamaling hindi niya nagawang gawin noon. Itinuturo din niya na mula nang magsimula siya sa middle school, mas mukha na siyang buhay. Sa labas, sinabi ni Mama kay Juzo na huwag nang lumipad ang isip at ihatid si Eri sa istasyon. Naghihintay si Narn sa labas buong oras at siya ay najitla. Pumasok si Juzo sa isang bar at lumabas kasama ang isang mas matandang babae. Hindi niya alam ang iisipin tungkol dito at nagtataka siya kung sino talaga si Juzo. Hindi nagtagal ay dumating ang mga midterm at hindi bumagsak si Juzo. Nakagawa siya ng ilang pabaya na pagkakamali at ang nakuha niya ay nasa average lamang. Tinanggap niya ang mga resulta habang sinasabi niya sa sarili na matututo siya mula rito at gagaling sa finals. Ang pagtingin sa paligid ng klase ay nagpakita na mas malala ang nakuha ng ilang estudyante kaysa sa iba. Samantala, naaalala ni Narn ang lahat ng kanyang napansin tungkol kay Juzo. Mas lalo siyang nagiging kumbinsido na hindi normal na tao si Juzo. Para sa kanya, mas pakiramdam niya na si Juzo ay parang tiyo ng isang tao o isang tatay mula sa ibang-ibang pangkat ng edad. Nagiging sobrang suspisyoso na siya at nagtataka kung talagang isang estudyante siya ng middle school. Habang nasa Home Economics Club, itinuturo ng pangulo ng club sa lahat kung paano magtahi ng butones. Una, ipasa mo ang sinulid habang nag-iiwan ng kaunting luwag, pagkatapos ay ibalot mo ang sinulid, at sa huli ay gumawa ka ng isang bilog bago atali ang buhol. Pinagmukha niya itong napakadali at sinabing kapag nasanay ka na, hindi ito aabutin ng 10 minuto. Sabi niya, ang paggawa nito ng ikaw mismo ay magpaparamdam sa iyo ng mas matinding pagkakaugnay sa iyong mga damit. Ikinumpara ito ni Juzo sa kapag ang mga tao ay nagtatrabaho sa mga kotse o motorsiklo. Kung mas ginagawa mo ang mga ito ng ikaw mismo, mas nagiging matindi ang iyong pagkakaugnay. Sinabi ng pangulo ng club sa lahat na subukan ito ng sila mismo. Agad nagulat si Shin nang marealize niya kung para saan talaga ang mga karayom. Palagi niyang iniisip na ang mga ito ay dapat balutan ng lason para saksakin ang mga tao. Bigo si Juzo sa kanyang unang pagtatangka na manahin ng butones at kinantsawan siya ni Narn. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang una niyang subok ay kasing sama rin. Ang paggawa nito ay nagpaalala sa kanya kung gaano siya kaina sa pananahi. Lumapit sila para humingi ng tulong sa mga mas nakatatandang miyembro ng club at nagsimula silang magprakti. Pagkatapos ng club, nagkasalubong sina Juzo at Narn ng isang senpai na nagngangalang Kido. Sino ang nagdidilig ng ilang mirasol na kanyang itinanim? Pagkatapos, nagtataka si Juzo kung may nangyari. Nagtataka si Narn kung bakit at sabi niya na mukhang maganda ang kanyang kalooban. Ipinaliwanag ni Narn na walang nangyari, gusto lang niya ang samahan sa home economics. Sabi niya na bawat miyembro ay may sariling maliit na mundo na tunay nilang minamahal. Si Kido ay may kanyang mga halaman, mahilig siya sa pagluluto, mahilig si Yumoko maghurno ng matatamis, at magaling ang ibang babae sa paggawa ng handicraft. Lahat sila ay gumagawa ng iba't ibang bagay nang magkasama bilang isang club at walang nagpapalipas lang ng oras para magtsismisan. Ang lahat ay madaling kausapin at masaya siya na sumali siya. Kalaunan, sinabihan sila na ang susunod na aktibidad ng club ay paggawa ng onigiri para sa baseball team. Kailangan nila ng marami kaya sinabi ng Pangulo sa lahat na gawin ang kanilang makakaya. Ipinaliwanag ng isa pang estudyante na hindi lang ang team ng kanilang eskwelahan ang gumagamit ng kanilang practice field. Mayroon ding senior league team na umuupa nito.
Ang I-Deliver ngayon ay para sa kanila at mayroong unicorn sa team. Ang mga unicorn ay ang grupo ng mga piling estudyante at nag-aalala ang babae na hahabulin ng unicorn si Narn. Pinapaalalahanan siya ng Pangulo na tsismis lang yun at posibleng walang mangyari. Gayunpaman, sinabi niya kina Juzo at Narn na kung hindi sila comfortable dito, hindi sila kailangang naroon para sa paghahatid. Naiintindihan ni Juzo ang nararamdaman ni Narn kaya sinabi niyang nasa kanya ang desisyon. Nagpasya pa rin siyang sumama at pagdating nila sa parang, labis na nagpapasalamat ang koponan para sa pagkain. Ang buong koponan ay naghahanda ng kumain at tinawag nila ang unicorn. Ang pangalan niya ay Tendo at itinuro ng iba kung gaano siya kalaki. Napakatangkad niya at nagtataka ang lahat kung talagang nasa middle school pa lamang siya. Nagduda si Juzo dahil nararamdaman niya na may kakaiba sa kanya sa pagtingin pa lamang sa kanya. Nagpasalamat si Tendo sa kanila para sa mga rice balls at sinimulan itong isubo ng mabilis. Sabi niya, masarap daw talaga ang mga ito at nagbibigay sa kanya ng dagdag na enerhiya. Napansin niya na naroon sina Juzo at Narn at ibinunyag niyang matagal na niya silang gustong kausapin. Tukoy niya, nakakakuha sila ng maraming atensyon kamakailan at iniisip ni Narn kung gaano siya kalaki. Samantala, handa si Juzo na pakinggan kung totoo ang mga bali-balita tungkol sa paghabol ni Tendo kay Narn. Hindi niya inaasahan na agad itong sasabihin ni Tendo kaya't nagulat siya nang mangyari ito. Hinamon ni Tendo si Juzo sa isang duelo dahil magiging nobyo siya ni Narn kung siya ang mananalo. Narn ay natakot at agad niya itong pinigilan. Sinabi niya rito na hindi pa nga sila magkakilala at hindi ito mangyayari. Maging ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagsabi na hindi ito sulit ngunit sinabi ni Tendo sa kanya na hawak niya ito. Nilinaw niya na hindi naman talaga niya gustong makipag-date kay Narn. Ang tunay niyang dahilan ay gusto niyang talunin si Juzo dahil humaharang ito sa kanya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng talumpati tungkol sa kanyang paniniwala na ang palakasan ang pinaka-nakaka-inspire na bagay sa mundo. Palaging nai-inspire ang mga tao ng mga manlalaro at kaya kailangan siyang panuorin ng lahat. Ang kanyang layunin ay maging ang kauna-unahang tunay na triple threat sportsman sa kasaysayan ng tao. Nilinaw niya na hindi lang niya nais maging isang triple threat na manlalaro ng baseball, gusto niyang maging isang triple threat na atleta. Agad siyang sinuri ni Kotatsu at ipinaliwanag ang sitwasyon. Si Tendo ang pinakamagaling sa Senior League Baseball, ang ace striker sa soccer, at isang superstar sa basketball noong nasa middle school pa siya. Siya ay nangingibabaw sa tatlong sports na ito at patuloy na nag-iipon ng mga pambansang titulo. Nabigla si Kotatsu dahil siya ay tunay na isang unicorn, ang taong may sukdulang pisikal na kakayahan. Nais ni Tendo na sa kalaunan ay maging ang pinakamahusay na manlalaro sa MLB, NBA, at Premier League ng sabay-sabay. Nabigla ang lahat sa narinig at nagtataka sila kung posible ba yun. Napagtanto ni Juzo na si Tendo ay isa talagang adik sa sports na gustong-gusto ang pagiging sentro ng atensyon at hindi mura na may mas bigyan pa ng atensyon kaysa sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Tendo sa kanya na mali ang lahat ng iniisip niya dahil walang halaga si Juzo para sa kanya. Tinawag ni Tendo si Juzo na isang background extra mula sa Home Economics Club. Sabi niya, hindi man lang siya interesado sa mga tao mula sa anumang munting samahan sa paglalaro na walang kabuluhan ang pag-iral. Sabi niya, nakakainis lang si Juzo at maging ang mga kasamahan niya sa koponan ay nagtataka kung bakit siya ganoon kawalang galang. Sabi ni Juzo, ayos lang at tinatanggap niya ang hamon. Nagtataka si Norin kung bakit siya tumatanggap dahil parang hindi naman gaanong nagmamalasakit si Tendo. Sumasang-ayon sa kanya si Juzo. Ngunit itinuro niya na siya na ngayon ang naiinis. Hindi lang siya ininsulto ni Tendo, casual pa nitong minamaliit ang mga babae sa kanilang club. Sinabi niya kay Tendo na gawin ang lahat ng triple threat stuff, kung gusto niya, ngunit huwag na huwag maliitin ang home EC. Natutuwa lang si Tendo na tinanggap niya ang hamon at nagtataka siya kung ano ang dapat nilang paglabanan. Nagpasya siya na maglalaban sila sa isang binagong uri ng soccer na tinatawag na futsal. Sinabi niya na gagawin nila ito isang linggo mula ngayon sa loob ng gym. Magdadala lang siya ng isa pang tao, pero si Juzo ay pwedeng magdala ng kahit gaano karami ang gusto niya. Tinanggihan ni Juzo ang handicap, pero iginiit ni Tendo at sinabing kung wala ito, hindi man lang magiging laban. Pagkaalis ni Tendo,
humingi ng tawad ang kanyang coach sa club ng home economics para sa kanya. Itinuro ni Kido na itinuturing si Tendo ng kanyang mga kasamahan sa koponan na parang espesyal siya kahit na isa siyang bastos. Ipinaliwanag ng isang kasamahan sa koponan na karaniwan, kung hinahati ng isang tao ang kanyang oras sa pagitan ng tatlong sports, mayroon lang siyang limitadong oras para sa bawat isa. Gayunpaman, nalalampasan ni Tendo ang limitasyong yun sa pamamagitan ng purong dominasyon. Sinabi ng lalaki na bilang isang kakampi, si Tendo ang pinakadakilang bayani, ngunit bilang isang kalaban, siya ang pinakamalakas na kontrabida. Balik sa silid ng home economics, nakita namin na galit ang presidente. Sinabihan niya si Juzo na kalimutan na ang mga detalye at lumabas na lang doon at talunin ng husto si Tendo. Galit na galit din si Juzo at sinabi niya sa babae na ipaubaya na sa kanya. Sa kanyang galit, nanumpa siya na pagsisisihan ni Tendo ang araw na siya ay isinilang. Pagkatapos ay pinag-isipan ng club kung sino pa ang dapat maglaro bukod kay Juzo. Sa sandaling yun, napansin ng mga babae na may bumabagabag kay Noren. Binalikan ni Noren ang alaala ng nakakailang na sandali niya kay Tendo. At ikinakahiya pa rin niya ito. Lubos siyang nahihiya na ang kanyang tugon ay lumabas na para siyang isang mayabang na babae na nagsasabing tigilan na ang pag-aaway dahil sa kanya. Habang siya ay nalulugmok, ginulat ni Shin ang lahat nang sabihin niyang maglalaro rin siya. Sabi niya, ang hindi niya mapapatawad ay kung paano pinahiya ni Tendo si Noren sa harap ng lahat. Binanggit ni Kido na hindi naman kailangang dalawa laban sa dalawa, kaya gusto rin niyang sumali. Ipinaliwanag niya na hindi niya mapapatawad si Tendo sa pang-uuyam sa Home Economics Club na labis niyang minamahal. Bukod pa rito, hindi rin niya nagustuhan kung paano pinahiya niya si Noren. Si Noren ay talagang naiinis. Ngunit hindi ito tungkol sa duelo o sa pastahan sa panliligaw. Hindi niya matanggap ang ginawang panunuyan ni Tendo sa kanilang club, kaya sinabi niya kay Juzo na mas mabuti pang manalo siya. Walang mas nagniningas ang loob kaysa sa ating bida, kaya sinabi niya na gagawin niya. Maya-maya, nakita natin si Tendo na nagpapraktika sama ang kanyang kasamahan. Hiningi ni Tendo ang kanilang tulong para sa duelo at medyo naiinis ang kanyang kasamahan dahil bigla na lamang siyang nadamay dito. Nagtataka rin siya kung bakit pa siya nag-aabala dito dahil hindi naman kailanman sinasadya ni Tendo na manghamon ng away noon. Inamin ni Tendo na totoo yun, ngunit sinabi niya na kapag tinitingnan niya si Juzo, hindi lang siya mapakali. Mayroong kung ano sa kanya na hindi niya matukoy. Idineklara ng kanyang kakampi na gagawin lang niya ang pinakakaunti sa laban at sinabi ni Tendo na wala naman siyang inaasahan. Nainis ang kanyang kakampi sa dagdag na pang-aasar at aksidente niyang binigyan ng labis na lakas ang susunod niyang tira. Tinapos ng tuluyan ni Tendo ang momentum at muling nalaala ng kanyang kakampi kung anong uri ng henyo ang kanyang kinakaharap. Kalaunan, dumating na tayo sa araw ng laban. Ito ay 3 laban sa 2 at lahat ay nagtataka kung ano ang mangyayari. Sabi ni Juzo na kung mananalo si Tendo, susundin nila ang normal na patakaran ng duelo. Gayunpaman, kung siya ang mananalo, mayroon siyang kondisyong gustong matugunan. Pinapaalalahanan niya si Tendo na kinutya nito ang Home EC Club, kaya kung siya ang mananalo, gusto niyang humingi ng tawad si Tendo sa mga babae. Walang pag-aalinlangang pumayag si Tendo, ngunit hindi pa yun ang lahat. Sinabi niya na ang pagsang-ayon sa kondisyong yun ay halos katumbas lang ng pagsasabing hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil siya ang mananalo. Nagsisimula ang futsal match at nagpalakpakan ng lahat para sa ating mga bida. Pinaalalahanan ni Kido ang sarili na ang kanilang tanging kalamangan ay ang kanilang bilang. Kung patuloy lang silang magpapasa sa sinumang walang bantay, may pagkakataon silang manalo. Natanggap ni Juzo ang isang pasa, ngunit gumawa si Tendo ng isang galaw na ikinagulat ng lahat. Nasa isang panig siya ng court at pagkatapos sa kisap mata, nasa kabilang panig na siya. Si Tendo ay napakabilis at sinabi niya na sisimulan niya ang mga bagay-bagay sa isang maliit na pagbati. Hindi makapaniwala si Shin sa kanyang mga mata dahil magsushoot na si Tendo. Nagpakawala si Tendo ng isang napakalakas na sipa, ngunit sumablay siya. Ang mga manunood ay natigilan dahil ang sipa niya ay napakalakas na pinatumba nito ang goal. Si Tendo naman ang sumunod na nagulat nang makita niya na may gagawin si Juzo. Binalaan ni Kat Otso si Juzo na huwag masira ang kanyang pagbabalat kayo sa isang sip ang ganoon, ngunit walang pakialam si Juzo.
Sabi niya, mamamroblema siya sa mga dahilan pagkatapos niyang tanggalin ang mayabang na tingin sa mukha ni Tendo. Sumipa si Juzo, ngunit pinigilan ito ni Tendo. Gayunpaman, nagulat siya nang mapatunayang napakalakas nito. Nag-out of bounds ito mula kay Tendo kaya nagulat ang mga manunood dahil makakakuha ng pagkakataong sumipa ang koponan ng home EC. Umaalingaw-ngaw ang bulungan sa mga manunood at maging ang ilang kasamahan ni Tendo ay hindi makapaniwala sa nakita nila kay Juzo. Pang-pro level ang lakas ng pagsipa niya, ngunit hindi pa nila siya narinig noon. Impresyonado si Tendo, at sinabi ni Juzo na hindi pa siya natatalo sa isang laro ng sipa-lata para sa layo. Nanunood sina Takeda at Baba mula sa karamihan, at nagtataka sila kung nakalimutan na ni Juzo ang tahimik na pamumuhay at ang pananatiling hindi nagpapapansin. Naghanda si Kat Atso na saluhin ng sipa, ngunit napansin ni Juzo na may mali kay Shin. Nanginginig si Shin ng husto, at napagtanto ni Juzo na ito ay dahil nawala ang kanyang subsipan. Hindi niya ito makita kahit saan, at ipinaliwanag ni Juzo na kung wala ang kanyang subsipan, si Shin ay nagiging isang walang kwentang bungkus ng takot sa entablado. Napagpasyahan ni Tendo na malamang ay natanggal niya yon nang masagi niya si Shin ng kanyang sipa. Nagtataka ang presidente kung mayroon siyang ekstrang, ngunit halos hindi makapagsalita si Shin. Siya ay nagsimulang magbulong ng kung ano-ano, ngunit sa kabutihang palad ay naiintindihan ni Juzo. Sabi ni Shin na mayroon siyang ekstrang isa sa kanyang bag sa silid-aralan. Sabi ni Noren na kukunin niya ito, kaya si Juzo ay nakaisip ng plano samantala. Sinabi ni Juzo kay Shin na tumayo na lang sa goal dahil kahit paano ay makakahadlang sila sa kalaban. Tinuro ni Kato na wala na ang kanilang kalamangan sa bilang, at ngayon ay epektibong 2 laban sa 2. Si Tendo ay nagiging atet, kaya iniisip niya kung maaari pa silang magpatuloy. Nakuha ng mga babae ang pacifier, ngunit hindi nila maiwasang isipin kung gaano ito may maraming kaakibat na problema. Inilahad ni Yamaoka na direkta niyang tinanong si Shin kung bakit siya sumisipsip sa pacifier. Sinabi niya rito na pinapakalma siya nito. Napag-alaman na ang tanging alaala niya sa kanyang ina, na sumakabilang buhay na, ay ang pagbibigay nito sa kanya ng supa na may mabait na ngiti. Pagbalik nila, nagtataka sila kung anong nangyari dahil puro pasa at sugat si Shin. Ipinaliwanag ng presidente na nag-aapoy ang galing ni Shin, gumagawa ng sunod-sunod na nakamamanghang pagliligtas. Hinaharang niya ang bawat tira, kasama na ang kay Tendo. Sabi ni Noren hindi siya nag-aapoy dahil pinagtatamaan siya sa mukha. Sabi ni Yumoko na kailangan ni Noren na bilisan at ibigay kay Shin ang supa niya bago siya mamatay. Hindi na siya makakatagal pa sa isa pang sipa sa mukha, pero hindi alam ni Noren ang gagawin. Sinabi ni Yumoko na kailangan itong ihagis ni Noren dahil siya ang pinakamahusay na atleta dito. Inihagis ni Noren ang Zeppon sa eksaktong oras na muling sumipa si Tendo. Pinahanga ni Shin ang lahat sa pagharang nito sa maringal na paraan. Humihingi siya ng paumanhin sa koponan ni Tendo dahil magiging iba na ang mga bagay ngayon. Nagwala ang madla at nagtataka sila kung si Shin ay siya pa ring tao tulad ng 5 segundo ang nakakaraan. Ipinahayag ni Shin na ngayon na magsisimula ang totoong laban. Nagpapatuloy ang laro at muling napahanga si Tendo kay Juzo. Ang mga finte ni Juzo ay napakasimple, ngunit kailangan aminin ni Tendo na mabilis lang talaga ito maglaro. Nagagawa pa rin ni Tendo na maaga ang bola at gumawa siya ng kahangahangang galaw para makalagpas kay Kato. Humaharang si Juzo sa kanya at hindi makapaniwala si Tendo na binago nito ang bilis sa isang kisap mata. Naiinis ang kakampi ni Tendo habang napagtanto nito na ang kakaibang mahilig sa pacifier ay hindi lang ang dahilan kung bakit hindi makascore si Tendo. Mukhang isang ganap na baguhan si Juzo para sa kanya, kaya nagtataka siya kung sino ba talaga ito. Nagawang maaga ni Juzo ang bola mula kay Tendo, ngunit sinipa niya ito palabas ng laro. Sabi ni Kato na yun ay hindi kapanipaniwala at nagtataka siya kung lalong gumagaling si Juzo habang naglalaro sila. Sinabi ni Juzo na gusto niya talagang talunin si Tendo, ngunit ang muling paglalaro ng sports pagkatapos ng matagal na panahon ay naging lubhang nakakatuwa. Nagtaka ang iba kung ano ang ibig niyang sabihin sa matagal na panahon, kaya kailangan siyang paalalahanan ni Kat Atto na huwag niyang ibunyag ang kanyang pagtatago. Kinilala ni Juzo na may tensyon pa rin sa laban, ngunit magandang makita na walang nagtatangkang patayin siya. Nagdeklara siya ng isang pagsubok at pagkakamali at ang pagtugon sa mga hamon ay medyo nakakatuwa.
Si Tendo naman ay tila lalo lang naiinis. Sa isang sulyap sa patch ay ipinapakita na nagtataka ang kasamahan ni Tendo kung bakit palaging si Juzo ang pinupuntirya ni Tendo. Naisip niya kung sa kaibuturan ay itinuturing ni Tendo si Juzo na karibal. Tinukoy niya na ipinanganak si Tendo na may atletikong pangangatawan at hindi ito kailanman nagpapabeya. Siya ang pinakamahusay sa bawat esport na kanyang nilalaro, ngunit mag-isa rin siya sa tuktok. Naisip niya kung si Tendo ay sabik na makahanap ng isang makakatunggali niya bilang kapantay. Nagulat siya nang sabihin ni Tendo na hindi yun ang dahilan. Gustong-gusto ni Tendo na talunin ng lubusan ang mga tao, at kung kaya niyang manalo ng 100 hanggang 0, gagawin niya. Ang dahilan kung bakit siya naglalaro ng tatlong esport ay dahil mahal niya ang lahat ng tatlo ng sobra para pumili lang ng isa. Tungkol naman sa pagiging mag-isa sa tuktok, sinabi ni Tendo na mas gusto niya ito ng ganito. Itinuro niya na bawat esport ay may sariling alamat. Gaano man kagaling ang mga manlalaro sa kasalukuyan, lagi silang inihahambing sa mga taong yon. Ito ang laging bumabagabag kay Tendo, kaya naisip niya kung ano ang mangyayari kung magiging alamat siya sa tatlong esport. Idineklara niya na magiging napaka-natatangi niya na walang makakaila rito. Naisip ni Ryohei sa kanyang sarili na talagang malayo na si Tendo. Kung hindi lang siya kababata ni Tendo, siguro ititigil na siyang makisama kay Tendo. Sinabi ni Tendo na hindi niya kailangan ng karibal, ngunit mayroon siyang mga pagkadismaya sa pagiging nag-iisa sa tuktok. Balik sa kasalukuyan, lahat ay natigilan ng sip-a ni Tendo ang bola paakyat sa ere. Sabi niya ay nagsisimula ng maging masaya ang mga bagay, ngunit mukhang nag-aalala si Ryohei. Sinabi ni Tendo na gusto niyang dominahin ang mga tao, ngunit hindi naman siya mahilig sumipa ng mga talunan na. Ang problema lang ay mahirap humanap ng laruan na pwede niyang paglaruan ng buong lakas nang hindi nasisira. Ngayon ay idineklara ni Tendo na oras na para maging seryoso, at nakita naming sinira niya ang bola. Malinaw na hindi siya nagbibiro, at nagtataka ang pulutong kung ano ang mangyayari. Nang magpatuloy ang laban, naisip ni Ryohei kung paano laging nagkakamali ang mga tao tungkol kay Tendo. Kapag hindi ibinibigay ni Tendo ang lahat, iniisip nila na naglalaro lang siya. Paliwanag niya na ang tanging iniisip lang ni Tendo ay ang pagpapabuti sa kanyang sarili. At para magawa yon, hindi niya pinagagaan ang laban para sa sinuman. Gayunpaman, kung labis niya silang pinangungunahan at sumuko sila, problema yon para sa kanya. Kaya naman nililimitahan niya ang sarili mula sa ilang galaw o sa lugar na pinapayagan siyang gumalaw, depende sa kalaban. Sabi niya, karaniwan, si Tendo ay nasa isang hamon ng pagpapabuti sa sarili. Iniisip niya na dapat ipagmalaki ni Juzo dahil halos hindi inaalis ni Tendo ang kanyang pagpipigil sa anumang laro. Sinusubukang pigilan ni Keido si Tendo, ngunit napagtanto niya ang isang nakakatakot na realisasyon. Nagdi-dribble lamang si Tendo, ngunit ang pagsubok na pigilan siya ay parang pagsubok na pigilan ang isang malaking bato. Mabilis na nilampasan ni Tendo si Shin at nakaharap niya si Juzo. Gumamit siya ng isang hindi kapani-paniwalang galaw upang malampasan ito at nakapuntos siya ng isang goal. Nagpalakpakan ng mga tao para sa kanya at tinawag siyang Superman. Hindi nagtagal at natapos ang unang kalahati at ang koponan ni Tendo ay nangunguna sa isang puntos. Naghiyawan ang mga tao at maging ang mga nasa panig ni Juzo ay umamin na nagpasigla sa kanila ang laro. Binibigyan nila ng malaking papuri si Tendo sa pagpapasigla ng husto sa mga manunood mula sa isang laro lamang. Talagang napakagaling niya at sinasabi nilang may enerhiya siya ng isang superstar. Malinaw na kaya silang talunin ni Tendo kahit 3 laban sa isa, kaya nagtataka ang mga babae kung ano ang dapat gawin ng mga lalaki. Sa sandaling yun, ginulat ni Juzo ang lahat nang tanungin niya ang kanyang koponan kung papayagan nila siyang harapin ang kalaban ng mag-isa. Nagtataka sila kung may plano ba si Juzo, ngunit wala naman pala siyang plano. Nakiusap lang siya at pumayag ang kanyang mga kakampi na hayaan siyang umabante. Nang magsimula ang ikalawang kalahati, nagtataka ang mga manunood kung may paraan ba ang Home EC team upang baligtarin ang sitwasyon. Nagulat silang lahat nang harapin ni Juzo si Tendo ng isa-isa. Nainsulto si Tendo, kaya idineklara niyang makukuha niya ang kanyang pangalawang puntos. Nakapagtataka, nalaman niyang kahit anong gawin niya, hindi niya maiwan si Juzo. Sabi ni Ryohei na kahit may pambihirang kakayahan sa paglalaro si Juzo, hindi ito dapat makasabay kay Tendo.
Nagtataka si Noren kung nababaliw na siya o kung mukhang nag-e-enjoy talaga si Juzo. Iniisip ni Juzo na wala siyang pag-asang manalo o walang malaking plano. Basta lang, noong bata pa siya, ayaw na ayaw niyang matalo. Kahit gaano katanga ang patimpalak, lagi niya itong sineseryoso. Gayunpaman, habang tumatanda siya, mas nagiging walang sigla siya sa kahit ano. Sa trabaho, ang tanging mahalaga lang ay ang pagbibigay ng maasahang resulta. Sa kasamaang palad, habang dumarami ang kanyang mga nagawa at taon na naipon, mas nagiging walang kulay at nakababagot ang kanyang buhay. Ang labang ito ay nagpaalala sa kanya kung paano niya naramdaman noong mas bata pa siya. Ipinapahayag niya na ang pakiramdam ng pagtutuos ng buong lakas at harap-harapan ay napakaganda. Pinasasalamatan niya si Tendo dahil labis siyang nasisiyahan. Lubos na nalilito si Tendo at nagtataka siya kung matanda na ba si Juzo. Sumasang-ayon naman siya, gayunpaman, dahil ganito dapat ang isang laban. Idineklara niya na mananalo siya at kumilos kaagad. Sinubukan niyang mag-dribble palampas kay Juzo at hindi makapaniwala ang madla sa galing nito. Nagulat si Ryohei dahil halos hindi makasabay si Juzo kanina lang. Nagsisimula na siyang magtaka kung humihina na ba si Tendo sa purong kakayahang pisikal. Pagkatapos ay pinag-isipan niya kung nahuhulaan ba ni Juzo ang mga galaw ni Tendo. Alam naman ni Shin, habang iniisip niya na kinakabisado lang ni Juzo ang ritmo ni Tendo. Opisyal na sportman ito o labanan sa madilim na sulok ng lipunan na nakataya ang buhay, pareho lang ang mga pundasyon. Natutukoy mo ang eksaktong sandali kung kailan gagalaw ang iyong kalaban at sinasabayan mo sila. Sakdal husay itong ginagawa ni Juzo at pinipigilan niya si Tendo. Muling naghiyawan ang mga manunood nang mapagtanto nilang patas sina Juzo at Tendo sa lakas ng kalooban. Idineklara ni Juzo na hindi pa sila patas dahil may sama pa rin siya ng loob. Sinimulan niyang daijin si Tendo at sinabihan niya ito na huwag maliitin ang Home EC Club. Sabi niya, dapat tingnan ni Tendo ang kanyang sarili ng maigi at magpakahusay pa. Dapat niya itong gawin bilang pasasalamat sa taong gumawa ng pagkain para sa kanya. Idineklara ni Juzo na kapag may gumawa sa iyo ng rice balls, dapat kang magpasalamat sa kanila. Sa sandaling ito, nadaig niya si Tendo at nakapuntos siya ng goal. Ang buong gym ay natahimik bago sumabog sa sigawan ng tuwa. Ang koponan ng Home EC ay nakatabla sa laro at walang makapaniwala. Galit na galit si Tendo at nagtataka si Ryohei kung ano ang nangyari. Kailanman ay hindi pa niya nakita si Tendo na matalo sa isang sagupaan at idineklara niya na oras na para mabawi ang puntos. Nagpatuloy ang laban ngunit natuklasan ni Tendo na hindi siya makagalaw. Bamantong hininga siya at sinabi niya na sumusuko na siya. Hindi na niya kayang magpatuloy matapos ang nangyari kaya isinuko niya ang laban. Sinabi niya na ito ang kanyang pagkatalo at lahat ay nabigla. Nagtataka si Juzo kung nababaliw na ba siya at sinabi ni Tendo na gulat din siya. Inihayag niya na nasaktan siya sa kanilang sagupaan. Kung patuloy siyang magpupursige, makakaapekto ito sa mga sports na seryoso talaga siya. Nilinaw niyang mabuti na hindi niya minamaliit ang kanilang laban. Kumukuha lamang siya ng mga hanggal na panganib para sa mga sports na itinataya niya talaga ang kanyang kinabukasan. Ayaw niyang aminin ngunit hindi niya maipagpapatuloy ang kanilang laban. Inihayag na ng pangkat ng Home EC ang mga nanalo at hindi makapaniwala si Ryohei na natalo si Tendo. Labis na nadismaya ang mga manunood at nagsimula silang magbo sa pangkat ni Tendo. Hindi masisisi ni Ryohei ang mga ito at sinabi ni Tendo na siya ang tatanggap ng mga paghiyaw. Ibinunyag ni Tendo na sobrang sakit para makapaglakad ng mag-isa kaya kailangan niyang sumandal kay Ryohei. Kumuha sina Jesta at ang presidente ng medical tape at sinabi niya kay Tendo na ibigay ang kanyang paa. Wala siyang espesyalisasyon sa medisina pero mas mabuti ito kaysa wala. Nagpakilala siya bilang Shiraishi at nagtataka si Tendo kung bakit siya tinutulungan nito. Itinuro niya na hindi pa siya humihingi ng tawad tulad ng ipinangako niya at sa teknikal, siya ang kanilang kaaway. Sinabi ni Shiraishi na wala siyang ideya sa sinasabi nito. Nagtataka siya kung ang mga sabik sa labanan na katulad niya ay nakikita lamang ang mundo bilang mga kalaban o kakampi. Inamin niya na nabagabag siya sa mga komento nito ngunit hindi na iyon ang punto. Sinasabi niya na kapag may nagkakaproblema ay kailangan mo lang silang tulungan. Sinasabi niya na yun ang layunin ng kanilang club at tinatapos niya ang pagbalot sa paa nito.
Gayun din, may layunin si Tendo na handa niyang iprioridad higit sa lahat at iyon ay karapat-dapat igalang. Dumating si Jesta at ang ibang babae na may dalang saklay para kay Tendo. Pagkatapos ay hinarap ni Tendo ang buong Home Easy Club at sinabing ang sasabihin niya ay totoo niyang ibig sabihin. Ipinahayag niya na humihingi siya ng tawad sa pang-aalaska sa kanila. Sabi niya masarap ang mga onigiri na dinala nila at pinasalamatan niya sila. Maya-maya ay nakita ng lahat na si Juzo ay puno ng gamit panlaro at nagtaka sila kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Juzo na pagkatapos ng laban, nagsimulang mag-recruit sa kanya ng matindi ang mga tao mula sa iba't ibang sports. Kinilala ng iba na talagang kahanga-hanga siya kaya hindi nakakagulat. Sabi ni Juzo na swerte lang yun na dulot ng isang kakaibang pagdaloy ng adrenaline. Nagtataka si Kotatsu kung ano ang gagawin ni Juzo dahil sinabi niya sa kanya na magtatapos siyang makakuha ng maraming atensyon. Sakto namang dumating si Tendo sa club ng Home Economics at nagulat ang lahat. Nagtataka si Shin kung narito siya para sumali sa club, pero hindi pala. Ipinahayag niya na narito siya para may sabihin at lumapit siya kay Shiraishi. Ibinunyag niya na nahulog ang loob niya rito at inaya niya itong makipag-date sa kanya. Nagsigawan ang lahat sa gulat at hindi makapagsalita si Shiraishi. Ipinaliwanag ni Tendo na siya ang pinakamahusay pagdating sa sports pero bukod doon ay wala siyang naiintindihan. Si Shiraishi ang nagpamulat sa kanya noon, kaya ngayon ay ipinapahayag niya na gusto niyang makasama ito magpakailanman. Nabigla si Shiraishi at sinabi niya na hindi siya sanay sa ganito. Kapatid niyang si Raya ay humuhugot ng espada mula sa kanyang bag at nagtataka siya kung ano ang nasa isip ni Tendo na ginagawa nito. Dahil hinahamak ni Tendo ang kanyang mahal na ate, idineklara ni Raya na tatapusin niya si Tendo. Wala siyang pakialam kung unicorn o popcorn si Tendo. Ipinangako niyang hindi na ito makakabangon pa. Pagkatapos, nagtaka si Juzo kung bakit nagbibiro si Tendo ng ganoon. Inihayag ni Tendo na seryoso siya at hindi makapaniwala si Juzo na katulad lang siya ni Shin. Paliwanag ni Juzo na simula ng kanilang laban, hinahabol na siya ng bawat sports club sa eskwelahan. Ngayon, hindi na siya makapag-focus sa kanyang buhay eskwela gayong ang gusto lang niya ay tahimik na mag-aral ng hindi napapansin. Hindi maintindihan ni Tendo kahit kaunti at napagtanto ni Juzo na ito ay dahil gusto niya ang kabaligtaran. Ayaw mag-aral ni Tendo at nasisiyahan siyang maging kakaiba. Sinasabi ni Tendo sa kanya na huli na ang lahat dahil namumukod tangi na siya. Hindi niya alam kung ano ang itinatago ni Juzo ngunit lalabas din ang lahat sa huli. Halatang halata sa kanya na si Juzo ang pinakakakaibang tao dito. Itinuturo niya na hindi matatalo ng isang baguhan ang tulad niya sa isang sagupaan sa pamamagitan lamang ng swerte o tapang. Hindi pa nakakakita si Tendo ng tulad ni Juzo sa pinakamataas na antas ng anumang palakasan. Naiisip ni Juzo na tama siya dahil oras na lang ang bibilangin. Gayunpaman, hindi niya ipagpapalit ang tahimik na buhay estudyante na ito sa kahit ano at ito ay hindi mapapalitan para sa kanya. Pagkatapos, nabalita ang nasugatan si Tendo at mabilis na kumalat ang balita. Lumabas na hindi ito totoo at iniisip ni Juzo na ikinalat ni Tendo ang chismis na ito bilang pasasalamat. Ang pahayag ni Tendo na siya ay nasugatan ay nagmistulang nanalo lang si Juzo dahil si Tendo ay nasa pinakamasamang kondisyon ng kanyang buhay. Malaki ang ibinaba ng reputasyon ni Juzo dahil dito kaya tumigil ang mga sports club sa pagre-recruit sa kanya. Naisip ni Juzo kung nangangahulugan ito na hindi makakalaro si Tendo sa lahat ng summer tournament. Sinabi lang ni Tendo na sasabihin niya sa lahat na gumaling na siya. At nakagawa ng milagrosong pagbabalik. Naging maayos ang lahat para kay Juzo sa huli at natutuwa siya na nagawa niyang itago ang lahat. Salamat sa panunood ng aking recap. Siguraduhin i-like ang video.